Sa pagsiklab ng kaguluhan sa pagitan ng mga tao, mga Diyos at mga halimaw ay nasaksihan ito ng demon na si Terrorblade. Nakaisip siya ng ideya at ito ay baguhin ang mundo sa imahe na gusto niya. Pero bago niya ito magawa ay kailangan niya munang mailigpit ang 8 Pillars of Creation. Isang araw habang nilalabanan ng mga Dragonite na pinamumunuan ni Captain Fruleng ang isang dragon ay dumating dito ang tanyag na Dragonite na si Davian. Dahil sa dami na ng napapaslang ng dragon ay hindi na nagsayang pa ng oras si Davian para labanan ito. Mag-isa niya itong nilabanan habang ang ibang Dragonite ay nanood na lang sa kanya. Makalipas ang ilang minuto ng kanilang labanan ay minabuti ng dragon na bumalik sa kanyang lungga. Nagpa siya si Davian na sundan ito at di rin nagtagal ay muli itong nagpakita sa kanya. Dito niya na din sinamantala ang pagkakataon para tapusin na ito. Matapos niya itong mailigpit ay kaagad ding bumaba ang ibang Dragonite. Ilang sandali lang ay may nakita ang isa nilang kasamahan sa di kalayuan at ito pala ay mga patay na mga baby dragon. Sinundan nila ang daan hanggang sa makarating sila sa mas malalim na hukay. Naisip kaagad ni Bram na kagagawan nito ng Eldworm Dragon at posibleng natutulog ito dahil hindi sila inatake. Gusto sana ni Captain Fruleng na samantalahin ang pagkakataon na iligpit din ito ngunit hindi sumang-ayon si Davian at ipanalangin na lang nila na hindi ito magising. Minabuti nila na bumalik muna sa bayan para ipakita sa mga taga rito na ligtas na sila. Bagamat masaya ang karamihan ay napansin naman kaagad ni Davian ang nagluluksa ng mga kapamilya ng mga nasawing Dragonite. Nilapitan niya ang anak ng isa sa nasawing Dragonite para ibigay dito ang pangil ng dragon. Gusto niya na paglaki nito at maging handa na ay dalhin lang nito ang pangil sa Dragonhold. Makalipas ang ilang oras ay ipinagdiwang na nila ang kanilang tagumpay. Gusto ni Davian naman libre kaya nag-order pa siya ng maraming inumin. Pero sinita siya ng customer na si Mirana dahil mas nauna umano ito sa kanya. Matapos niyang humingi ng paumanhin ay nag-order na ito ng maiinom. Ngunit hindi nito gusto ang available na inumin at sa mahal ng presyo. Kaya nagpa siya si Davian na siya na lang din ang magbabayad sa order ni Mirana. Nalaman ni Mirana na libre pala ang lahat na order ni Davian dahil sa pagtalo niya sa dragon. Biglang lumapit sa kanila si Captain Fruleng para magreklamo kay Davian tungkol sa Eldworm Dragon. Gusto nito na ipakita ni Davian sa lahat kung gaano siya katapang at harapin na ang Eldworm. Kaya nilinaw ni Davian na kahit 20 pa sila ay hindi nila matatalo ang halimaw na ito kaya mas mabuti kung hahayaan na lang nila ito. Minabuti naman ni Mirana na iwan silang dalawa at balikan ng kasama nitong si Marcy. Ilang sandali lang ay lumapit sa kanila ang isang lalaki na siyang nakausap nila para hanapin ang mga lotes. Ang problema ay hindi nito dala ang mga lotes at tanging lokasyon lang ang maibibigay nito sa kanila. Ayaw nito na magbigay ng karagdagang impormasyon hanggat wala silang naibibigay na pera kaya inilabas ni Mirana ang kanyang bracelet. Biglang may nakialam sa kanilang pag-uusap na gustong agawin sila Mirana. Nang bubugbugin na sana nila ang kausap na lalaki nila Mirana ay nagulat sila na isa pala itong elf. Dahil sa galit ng mga ito sa mga elf ay tumayo na si Davian kaya napigilan pa niya ang mga ito na mailigpit ang elf. Dinala niya ang elf sa labas at kunwari na siya na lang ang magliligpit dito. Pero pagkalabas nila ay pinatakas niya lang ito at dito na din ito sinabi kay Mirana ang pangalang Nikdo na matatagpuan umano sa Hofstadt. Dito na nalaman ni Davian na isa palang prinsesa si Mirana kaya mas naging interesado na siya dito. Habang ipinagsisigawan ni Captain Fruleng na hindi siya duwag ay bigla siyang may narinig na boses. Ito pala ay si Terrorblade at may mga sinasabi ito na siyang mas ikinagalit pa ni Captain Fruleng. Wala siyang kaalam-alam na sa pamamagitan nito ay makokontrol na siya ng tuluyan ni Terrorblade. Kinabukasan ng umaga ay nalaman na lang ni Davian mula kay Bram na nagtungo na si Captain Fruleng sa foothills para iligpit ang Eldworm. Nagpa siya si Davian na sundan ito at inatasan niya si Bram na mauna nang magtungo sa Dragonhold. Pagkadating niya sa foothills ay naabutan niya dito si Captain Fruleng na nailigpit na ang Eldworm na si Uldoric. Nais nito na makipagkaibigan sa kanya at dahil sa nanlilisik na mga mata nito ay dito niya na napagtanto na hindi na ito si Captain Fruleng. Ang mas ikinagulat niya ay alam din nito ang kanyang nakaraan at pagkatao. Kung magsasanib puwersa umano sila ay magagawa nilang mailigpit ang mga dragon. Bago pa mangyari ang pinaplano ni Terrorblade ay bigla namang nagpakita dito ang isa pang Eldworm Dragon na si Slyrak. Pagka-atake nito kay Terrorblade ay mabilis na kumilos si Davian para lumayo. Sinabihan siya ni Slyrak na tumakbo na dahil wala umano itong ganang kumain ng tao. Muling bumangon si Terrorblade at sinaniban naman nito si Uldoric. Naglaban silang dalawa at sa sobrang lakas ng kanilang mga atake ay natutulala na lang si Davian. Ilang sandali lang ay nagawa ni Terrorblade na mapuruhan si Slyrak dahilan para bumagsak ito. Pero muli itong bumangon at kinagat si Terrorblade kaya dito na din kumilos si Davian. Nang mapansin ni Davian ang core ng katawan ni Uldoric ay ito ang pinunterya niya.
Bagamat natalo nila sa ngayon si Terrorblade ay matinding pinsala naman ang sinapit ni Slyrak. Nagkaroon pa sila ng kaunting pag-uusap ni Davian kaya nabanggit ni Slyrak ang nais niyang kamatayan. Tutuluyan na sana ito ni Davian nang maunahan nito si Davian. Bago mawala ng malay si Davian ay humingi muna ng tawad sa kanya si Slyrak. Nang magkamalay siya ay pinilit niyang makalabas ng foothills para subukan na bumalik sa bayan. Ngunit habang nasa kagubatan na siya ay pinalibutan siya dito ng mga bandido. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad kaya sa galit ng pinuno ay nasuntok siya nito dahilan para muli na naman siyang mawalan ng malay. Kinabukasan ng umaga ay nakita siya nila Mirana na wala ng saplot. Hindi nakatiis si Mirana sa kalagayan niya kaya nagpa siya ito na pagalingin siya. Nang magkamalay na siya ay nagulat na lang siya na nasa harapan niya na ang alaga ni Mirana na si Sagen. Kagad niyang hinanap ang kanyang kwentas pero muli lang siyang nahilo kaya binuhat na lang siya ni Marcy. Muli siyang nagkamali pagsapit na ng gabi at dito na siya tinanong ni Mirana kung kaninong dugo ang nasa katawan niya. Naisip niya na baka sa kanya mismo pero alam niya na hindi lahat ay sa kanya lang. Humingi na lang ng tawad si Mirana dahil hindi nila nakita ang kanyang kwentas. Marami pang naitanong si Mirana kaya naalala niya na ang iilang pangyayari sa kuweba. Dahil sa pagtulong ni Mirana sa kanya ay hiningi niya na ang pangalan nito para makapagpasalamat siya ng maayos. Kinabukasan ng umaga ay nagpatuloy na sila sa paglalakbay patungong Hofstadt. Pagkapasok nila dito ay kaagad din silang dumiretso sa kilala ni Davian na may-ari ng tavern. Kumuha sila ng kwarto dito at nakiusap na din si Davian kung pwede siyang makahiram ng masusuot niya. Dinala sila Mirana sa kanilang kwarto at kahit hindi gusto ni Mirana ang kwarto ay tinanggap niya na lang ito. Makalipas ang ilang oras ay bumaba sila ni Marcy at naabutan nila si Davian na lasing na. Tinanong ni Mirana ang may-ari kung saan makikita ang black market. Gusto sana ni Davian na samahan sila ngunit hindi na maayos ang kanyang kalagayan. Habang sumusuka siya ay may nailabas siyang singsing na nakilala ng isang customer. Nabibilang umano ito sa kanyang kasamahan na natagpuan sa daan at wala ng buhay kasama ang iba din niyang kasamahan. Sinubukan ni Davian na itanggi na siya ang may salarin sa pagkakasawi ng mga ito ngunit hindi siya pinaniwalaan. Nang bumunot ng punyal ang lalaki ay dito niya na ito ginantihan. Dahil dito ay umalis na lang ito ngunit nagbanta ito na babalikan siya. Nang pinulot niya ang singsing ay dito na siya nawala ng malay. Napanaginipan niya si Terrorblade at dahil sa sama ng kanyang panaginip ay kaagad din siyang nagising. Nalaman niya mula sa may-ari ng tavern na umalis na patungo ng black market sila Mirana. Napag-usapan nila ang pagbabanta ng nakaaway niya kanina at nababahala ang may-ari na baka madamay ang kanyang tavern sakaling maabutan ng mga ito si Davian. Naintindihan naman kaagad ni Davian ang ibig sabihin nito pero gayon pa man ay hindi pa din siya aatras. Pagkadating nila Mirana sa black market ay hinanap nila dito si Nikdo na siyang binanggit na pangalan ng lalaking elf. Nang makaharap na nila si Nikdo ay hindi na sila nagpaligoy-ligoy pa at kaagad na sinabi dito ang kanilang sadya. Pero dahil may katumbas na halaga ang hinihingi nilang impormasyon ay nagpakilala si Mirana bilang paboritong alagad ni Selomeni at siguradong magbibigay ito ng malaking pabuya. Dito na nagpakita ang lalaking elf na may nauna na palang kasunduan kay Nikdo. Nalaman ni Mirana na kliyente din pala nito ang kanyang uncle na may pakay sa kanya. Katapos ay dito na inutusan ni Nikdo ang kanyang mga tauhan na ikulong sila Mirana. Sinusubukan naman ni Davian na makakuha ng sandata kapalit ng singsing na nailuwa niya kagabi. Ngunit ayaw pumayag ng blacksmith dahil pera ang gusto nitong pambayad. Naisipan ni Davian na isugal na lang ang singsing pero natalo siya kagad. Mabilis namang nakahanap ng kliyente sila Nikdo na bibili kay Marcy. Ngunit ang hindi nila alam ay isang matinding mandirigma pala si Marcy. Kahit mag-isa lang siya ay walang kahirap-hirap niyang tinalo ang mga tauhan ni Nikdo. Sinubukan pa ng elf na tumakas ngunit napigilan siya ni Mirana. Sa sobrang takot nito ay napilitan na ito na banggitin kay Mirana ang shopkeeper na posibleng nakakaalam sa mga lotes at kung saan nila ito matatagpuan. Kagad silang nagtungo dito ngunit pagkadating nila dito ay sinabihan sila ng shopkeeper na wala pa umanong may nagbebenta ng mga lotes sa kanya. Pero may kilala ito na pwedeng makatulong sa kanila at ito ay isang sage. Binigyan sila ng gemstone na siyang gagamitin nila para makita ang tore nito sa timog ng Broken Peaks. Pagkabalik nila ay nakita nila si Davian na hinihintay ang mga bandido. Sinubukan pa itong pigilan ni Mirana pero ayaw ni Davian na ipahiya ang kanyang sarili pati na din ng mga Dragon Knight sa Dragonhold. Hindi na nagsayang pa ng oras si Mirana para pigilan si Davian kaya binigyan na lang siya ni Marcy ng punyal. Nang makaakyat na sila sa bundok ay narinig nila ang ingay ng mga bandido na papalapit na kay Davian. Kagad na nakipaglaban ang tumatayong leader ng mga bandido ngunit mabilis lang itong natalo ni Davian. Dahil dito ay pinagtulong-tulungan na si Davian ng iba pang mga bandido dahilan para magtamo siya ng maraming sugat.
Buti na lang ay napilit ni Marcy si Mirana na tulungan si Davian. Mabilis na naghilom ang mga sugat ni Davian at dito na din siya nag-transform bilang si Slyvian. Walang awa niyang iniligpit ang mga bandido hanggang sa isa na lang ang natira. Ililigpit niya na din sana ito nang bigla nitong iharap sa kanya ang kanyang sandata na ninakaw sa kanya. Dito na siya natauhan at unti-unting bumalik sa human form. Pagkadating nila Mirana ay natulala na lang si Davian sa kanyang mga nagawa. Bago pa siya madakip ng mga kawal ay mabilis silang umalis dito. Nang makalayo-layo na sila ay nabanggit ni Mirana kay Davian kung saan na sila ngayon patungo. Dahil saktong patungo din sa Dragonhold ang kanilang madadaanan ay nagpasya sila na magsabay na sa paglalakbay. Ipinakita dito ang araw nung pinasok ng babaeng elf na si Fimren ng Night Silver Woods para magnakaw ng mga lotes. Pagkalabas nila Mirana at Marcy ay mabilis siyang nagpalit ng hitsura. Ngunit napansin kagad ni Mirana na may nawawalang lotes kaya tinawag niya na si Sagen. Sinubukan ni Fimren na lituhin si Mirana pero nakaisip kagad si Mirana ng paraan. Matagumpay na nakalabas si Fimren at gamit ang kanyang kapangyarihan ay hindi na siya natunton ni Mirana. Kinabukasan ng umaga ay binalikan niya ang kanyang mga kasamahan. Ipinakita niya ang nakuha niyang mga lotes at sinabihan ng kanyang mga kasamahan na ito ang tutupad sa propsiya na maibalik si Mineo ang dating diyosa ng buwan. Pero may kailangan pa siyang gawin at ito ay dalhin sa isang sage ang mga lotes. Habang naghahanda na si Fimren para sa pag-alis ay kinausap siya ng kanyang mga kasamahan. Ayaw ng mga ito na maniwala sa kwento at propsiya kaya ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan. Dahil dito ay nagpasya na din ng mga ito na samahan siya sa paglalakbay. Kagad silang lumakad at makalipas ang ilang araw ay natunton na ni Fimren ang tore ng sage. Nagtaka sila dahil wala naman silang nakikita pero pagkalapit nila ay dito na nila ito nakita. Habang nililibot na nila ang loob nito ay hindi nila namalayan na naghiwa-hiwalay na pala sila. Ilang sandali lang ay bigla na lang napunta sa ibang dimensyon si Fimren. Kinausap siya ng sage dahil nagawa niyang makita ang tore nito. Matapos niyang sagutin ang mga katanungan sa kanya ay dito na nagpakita ang sage o kilala din bilang Invoker. Kagad niyang ipinakita ang lotes ngunit matapos makuha sa kanya ang lahat ng mga lotes ay sinabihan siya na lumabas ng tore. Nakiusap siya na ibalik si Mine pero nilinaw lang ng Invoker na hindi na mababago pa ang mga nangyari dahil kahit siya ay hindi niya magagawang maibalik si Mine. Binigyan si Fimren ng barya at dito na siya itinapon sa kagubatan kung saan din dinala ang kanyang mga kasamahan. Wala silang kaalam-alam na minamatyagan pa din sila ng Invoker. Pagsapit ng gabi habang natutulog sila ay bigla na lang lumapit kay Fimren ang isa sa alagad ni Selomeni na si Luna. Alam nito ang binabalak niya na ibalik si Mine kaya ninakaw niya ang mga lotes. Sinubukan ni Dive na atakihin si Luna ngunit hindi siya umubra sa bilis ni Luna. Kahit paulit-ulit na sinasabi ni Fimren na wala na sa kanya ang mga lotes ay hindi siya pinaniniwalaan ni Luna. Kahit ang iba niyang kasamahan ay iniligpit na din ni Luna. Dito niya na ginamit ang kanyang kapangyarihan para tumakas ngunit nadakip pa din siya ni Luna. Nang makita ng Invoker ang kalagayan niya ay kaagad itong kumilos para iligtas siya. Sinabihan siya nito na sa pagtatapos ng lumang kwento ay gagawa silang dalawa ng panibago. Sa paglipas ng ilang araw ng paglalakbay nila Davian ay paulit-ulit siyang binabangungot. Sinabihan niya si Mirana na may naririnig siyang boses ng dragon. Pero hindi ito isang dragon lang dahil marami ang mga ito. Kinabukasan ng umaga ay nagpatuloy sila sa paglalakbay hanggang sa makarating sila sa lugar kung saan kailangan nilang mamili sa 200. Gusto sana ni Davian sa kaliwang banda sila dadaan dahil mas ligtas dito pero ang problema ay matatagalan nga lang sila. Dahil mas prioridad ni Mirana na makarating kagad sa kanilang destinasyon ay mas pinili nila ang bandang kanan na mas mapanganib. Sa sobrang lakas ng bagyo dito ay hirap na hirap sila na makalakad. Ilang sandali lang ay biglang nabiyak ang kanilang dinadaanan. Para makaligtas sila Marcy at Davian ay nagsakripisyo na lang si Mirana. Bagamat nagawa niyang makaligtas sa pagkakahulog ay nagtamo naman siya ng pinsala. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa isang kuweba. Pagkapasok niya dito ay may nakita siyang tao na kaagad siyang sinugod. Mabilis niya itong iniligpit bago pa siya maunahan ng kagat nito. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sa bandang unahan ay nakita niya ang maraming halimaw. Matapos niyang tingnan ang kulay pula na nagliliwanag sa gitna ay nawala na din siya sa kanyang sarili. Bigla siyang may narinig na boses dahilan para mabalik siya sa katinoan kaya dali-dali siyang tumakbo palabas. Pero sinundan pa din siya ng mga halimaw kaya napilitan na siya na labanan ang mga ito. Buti na lang ay dumating dito sila Davian at mabilis silang umalis dito. Nang makalayo-layo sila ay minabuti nila na sumilong muna dahil sa lakas ng bagyo. Nang magkamalay si Mirana ay kaagad siyang binigyan ni Davian ng maiinom. Katapos ay naikwento na ni Mirana ang kanyang mga nakita kanina sa kuweba.
Alam niya na buhay ng mga tao ang mga ito na naging halimaw na ang hitsura. Naisip tuloy ni Davian na baka ganito din ang iniisip sa kanya ni Mirana, ngunit itinanggi ito ni Mirana dahil nakikita niya na kahit nagpapalit ng anyo si Davian ay nanatili pa din ang katauhan niya. Dahil malapit na sa kinaroroonan nila ang Dragon Knight Redoubt ay dadaan muna sila dito kinabukasan ng umaga. Kinabukasan pagkadating nila dito ay hindi akalain ni Davian na makikita niya dito ang legendary Dragon Knight na si Kaden. Bitbit nito ang Fire Dragon na bago na naman itong nailigpit. Habang kinukuhaan nito ng lamang loob ang dragon ay may kakaibang naramdaman si Davian kaya nagkunwari siya na pupuntahan muna si Marcy. Alam ni Mirana na gusto ni Davian na may makausap na katulad kay Kaden at para sa kanya ay ito na ang tamang pagkakataon na gawin ito. Dahil may pag-aalinlangan si Davian na baka hindi siya maintindihan nito ay binigyan siya ng lakas ng loob ni Mirana. Habang kumakain sila ay naikwento ni Kaden ang isang pangyayari 20 taon na ang nakakaraan. Ito ay nung nagtungo sila sa syudad ng Licham para harapin ang namamataang dragon. Pagsapit ng gabi habang nag-uusap-usap sila ay biglang inatake ng dragon na ito ang syudad. Kagad silang kumilos para pumasok ng syudad at natulala na lang sila nang makita ang napakalaking dragon. Paulit-ulit itong nagbuga ng apoy na siyang ikinasawi ng kanyang mga kasamahan at tanging siya na lang ang naiwang buhay. Simula nun ay pinaghahanap niya na ang dragon na umatake sa kanila at ito ay si Slyrak. Nang mahanap niya ang lungga nito ay tanging patay na dragon at tao na lang ang kanyang naabutan. Pero may nakita siyang kwentas dito na alam niyang pagmamayari ni Davian. Gusto niyang malaman kung ano ang mga nangyari nung nilabanan ni Davian ng isang Eldworm Dragon. Ngunit dahil walang masyadong maalala si Davian ay humingi siya ng tulong kay Kaden. Bilang mga Dragon Knights na may sinumpaan ay nangako naman si Kaden na tutulungan niya si Davian. Ginamit naman ng Invoker ang mga Lotes para makausap niya si Selemani. Naabutan niya ito na may iniligpit na namang elf kaya nagtataka siya kung bakit sa nagdaang libong taon ay hindi pa din alam ng mga tagasunod nito kung sino ang kanilang sinasamba. Gusto niya na matapos na ang lahat sa kanila at manatiling nakaraan ang nakaraan. Pero ang gusto ni Selemani ay magkabalikan sila dahil kaya siya umano nitong mahalin muli. Muli tuloy nilang napag-usapan ang kanilang anak at kung gusto ni Selemani na magkabalikan sila ay nais niya muna na patawarin nito ang kanilang anak. Dahil nagmatigas lang si Selemani ay binalaan niya ito sa paparating ng mga elves. Sa galit ni Selemani ay umatake ito pero mabilis siyang nakaalis. Kagad na nagpakita si Selemani sa kanyang mga alagad para atasin sila Luna na lusubin ng mga elves. Muli namang napanaginipan ni Davian si Slyrak dahilan para bigla siyang magising. Nagulat siya nang makita si Kaden sa harapan niya na muli siyang pinatulog. Nang magising si Mirana ay pinuntahan niya ang silid ni Davian at wala na ito dito. Alam pala ni Kaden na nasa katawan ni Davian si Slyrak at gusto niya na magpakita ito. Dahil sa sakit na nararamdaman ni Davian ay nakapag-transform ito bilang si Slyvian. Pinakawalan ito ni Kaden at dito na nagsimula ang kanilang laban. Kasalukuyan namang kumikilos na din sila Mirana para sundan sila. Kaya nang aatakihin na sana muli ni Kaden si Slyvian ay napigilan pa siya nila Mirana. Dito na nagkaroon ng pagkakataon si Slyvian na mag-transform na sa dragon form. Nagpatuloy ang kanilang laban ni Kaden kaya mabilis na lumabas sila Mirana. Nagpalitan sila ng malalakas na atake at di nagtagal ay lumabas na din sila pareho. Matapos ang malakas na pagsabog mula sa kanilang mga atake ay inakala nila Mirana na patay na si Davian. Pero bigla itong lumitaw at katapos silang makuha ay umalis na sila dito. Nang makapaghanda na sila Luna ay nagtungo na sila sa mga lugar kung saan naninirahan ng mga elves. Mabilis nilang natalo ang isang nayo ng mga elves kaya makalipas lang ang ilang minuto ay nagtungo dito si Selemani para ipaalala sa mga elves na siya lang ang nag-iisang diyosa ng buwan. Dahil sa sobrang panghihina ay hindi na nakayanan pa ni Slyrak na magpatuloy. Buti na lang ay nahulog sila malapit na sa tinitirahan ng hinahanap nilang sage. Pero ang ipinagtataka nila ay wala silang makitang tore dito. Nang magkamalay si Davian ay nasa ibang lugar na siya na hindi pamilyar sa kanya. Kagad niyang hinanap sila Mirana pero habang nililibot niya ang lugar ay nagulat na lang siya nang makita ang ibang Eldworm Dragon na kagaya kay Slyrak at Uldorek. Alam ng mga ito kung ano ang namamagitan sa kanila ni Slyrak pero hindi niya maintindihan ang pinagsasasabi ng mga ito. Dito na nila napag-usapan ng tungkol kay Terrorblade na gustong mag-hunting sa mga Eldworm Dragon. Nang marinig umano ni Slyrak si Uldorek ay napilitan ito na lumabas ng kanyang lungga. Iniisip naman ni Vodrak na baka si Davian ng demon na nagtatago lang sa katawan ng isang tao. Habang mahimbing pa ang tulog ni Slyrak ay hinawakan ni Mirana ang itinusok ni Kaden kay Davian kaya naramdaman nito ni Davian. Dahil dito ay naisip kagad nila Indrak na nagising na si Slyrak. Mabilis namang kumilos si Marcy para iligtas si Mirana at dali-dali silang lumayo kay Slyrak.
Walang tigil silang pinaghahabol ni Slyrak hanggang sa mahulog sila sa kagubatan. Napagtanto na din ni Davian na wala siya sa realidad at kailangan niya ng magising dahil siguradong mapapatay ni Slyrak sila Mirana. Pagkabangon nila Mirana ay pinilit nila na makaalis kagad kahit nagkaroon ng bali si Marcy. Muli silang natunto ni Slyrak kaya walang tigil na naman itong umatake sa kanila. Tiningnan ni Indrak ang memorya ni Davian at nalaman niya ang lahat na nangyari. Alam nila na isang paglabag ang ginawa ni Slyrak pero naisip ni Lyric na siguradong may rason si Slyrak bakit niya ito ginawa. Nang makapagtago sila Mirana ay dito niya na inayos ang nabaling buto ni Marcy. Dahil hindi nila makita ang tore ay nawala na siya ng pag-asa. May napansin naman si Marcy sa gemstone na ibinigay ng shopkeeper kaya nang itatapon na sana ito ni Mirana ay pinigilan niya ito. Sininyasan niya ito na gamitin ang gemstone at dito na nila nakita ang tore. Bago pa sila matuntun muli ni Slyrak ay inatasan niya si Sagan na dalhin si Marcy sa kinaroroonan ng tore. Para naman makumbinsi ni Davian ng mga Eldorm na gisingin na siya ay nangako siya na hahanapin niya si Terrorblade at tatapusin ang nasimulan ni Slyrak. Pero hindi siya magawang mapagkatiwalaan nila Indrak dahil isa siyang Dragon Slayer. Nilinaw niya na bagamat isa siyang Dragon Slayer ay nag-iba ang kanyang pananaw nung makaharap niya si Terrorblade at ang ginawa nito kay Uldorek. Mas malala pa si Terrorblade kaya kailangan nilang kumilos kagad bago pa mahuli ang lahat. Gusto ng ibang dragon na iligpit na si Davian para makabalik si Slyrak at ito mismo ang magsabi sa kanila tungkol kay Terrorblade. Kasalukuyan naman ang nagpapahabol si Mirana kay Slyrak para ilayo ito kina Marcy. Balak niya nagisingin si Davian dahil alam niya na ito ang gusto ni Davian. Nang kakainin na sana si Davian ay pinigilan ito ni Slyrak. Katapos ay dito na nagliyab ang katawan ni Davian dahilan para magising na siya. Pagkalapit sa kanya ni Mirana ay bumagsak naman ito dahil sa mga natamo nitong pinsala. Ibinigay nito sa kanya ang gemstone para makita niya ang tore dahil dito patungo sila Marcy. Kaya makalipas lang ang ilang minuto ay naramdaman ni Fimren na may bisita sila pero inaasahan na pala ito ng Invoker dahil sa mga Lotes. Pagkapasok nila Davian ay sinalubong sila ng Invoker kaya kagad na humingi ng tulong dito si Davian. Napilitan siya na ialay ang gemstone bilang kapalit na may salba ang buhay nila Mirana at Marcy. Matapos itong tanggapin ng Invoker ay dito na sila pinatulog. Hindi naman maintindihan ni Fimren kung bakit pinapasok ng Invoker si Mirana. Balak sana nito na iligpit si Mirana ngunit mabilis siyang napigilan ng Invoker. Habang sa ibang teritoryo naman ng mga elves ay bigo ang isang hukbo ni Celemony na mapasuko sila. Nakausap ni Luna ang isang biktima at ayon dito ay ang Koedway umano ang may gawa nito sa kanila. Kagad na ipinatawag ni Luna ang village elder para isama ito sa loob ng kagubatan. Ilang sandali lang ay bigla na lang may umatake sa kanila kaya kagad na pinaghanda ni Luna ang lahat. Ngunit kahit may shield na ang mga ito ay hindi pa din nila masangga ang napakaraming sibat na ibinabato sa kanila. Nang malaman ni Luna na nawala na ang elder ay dito na siya gumamit ng kanyang kapangyarihan. Makalipas ang ilang segundo ay sinugod na sila ng mga elf kaya minabuti ni Luna na umatras muna. Matapos nilang makapagpahinga ay pinaghanda niya muli ang kanyang mga kasama dahil babalik sila. Habang naglalakad na sila pabalik ay nagulat sila nang makita ang kanilang mga kasamahan na nakatali na kasama ang elder na tinuring bilang traidor. Habang pinagmamasdan ni Davian ang paligid ng tore ay bigla siyang hinila ng Invoker papunta sa aklatan nito. Alam nito na may sadya siya dito dahil sa gemstone pero nilinaw niya na pagmamayari ito nila Mirana at ang gusto lang niya sanang itanong ay ang tungkol kay Terrorblade. Dahil nalaman ng Invoker na galing sa dragon ng mga sugat na natamo nila Mirana ay inamin niya kagad na siya ang dragon na may gawa nito. Dito na inumpisahan ng Invoker na ipaliwanag sa kanya ang realm na tinitirahan nila. Kabilang sa nabanggit nito ay ang 8 Pillars of Creation, 4 Elements at 4 Fundamental Forces. Ang mga pillars ay ang kaluluwa ng mga eldworms o sa madaling salita ay ang mga dragon. Gamit ang mga kaluluwa ng mga ito ay magagawa ni Terrorblade na baguhin ang mundo sa kagustuhan niya. Sa ngayon ay hindi basta-basta matutunto ni Terrorblade si Slyrak hanggat nasa loob ito ng katawan ni Davian. Para mapigilan siya na makapag-transform sa dragon form ay nilagyan ng Invoker ng binding spell ang kanyang kwentas. Ngunit darating ang araw na magagalit si Slyrak at malaki ang posibilidad na ito na din ang magiging katapusan niya. Nagpasya sila Luna na umatras muli at humingi siya ng tawad na nabigo sila. Ilang sandali lang ay nagpakita si Celemony para bigyan siya ng lakas ng loob na kaya niyang pigilan ang kanilang mga kalaban. Nang magising naman si Mirana ay kaagad niyang niyakap si Marcy dahil ligtas at buhay pa sila. Pero bigla silang hinila papunta sa silid kung saan naroroon si Davian. Nagpakita sa kanila ang Invoker at alam na din ito na balak kunin ni Mirana ang mga Lotes para ibalik kay Celemony. Kaya minabuti nito na ipakita kay Mirana ang pinaggagawa ngayon ng mga alagad ni Celemony sa mga elves.
Dahil sa paniniwala nito sa propsiya ay pinaatake niya ang kanyang mga alagad sa iba't ibang Elven village. Hindi makapaniwala si Mirana sa kanyang mga nakita at ayon sa Invoker ay ipinapakita na ni Célemenie kung ano talaga siya. Muling sinalakay nila Luna ang kagubatan at sa pagkakataon na ito ay nagawa na nila na matalo ang mga elves na nandito. Matapos niyang malaman sa isang elf ang kinaroroonan ng kanilang leader ay walang awa din niya itong iniligpit. Hindi kaagad naniwala si Mirana sa Invoker at tinawag niya pa itong Devil of the Moon. Nilinaw ng Invoker na kapayapaan lang ang kanyang gusto at para mapatunayan niya ito ay handa siya na ibalik ang mga Lotes. Pero sa kondisyon na dapat ibalik ito ni Mirana kay Célemenie at kumbinsihin si Célemenie na paatrasin ang kanyang hukbo. Hindi naman kaagad pumayag si Mirana pero binigyan sila ng oras sa pag-isipan ng alok ng Invoker. Makalipas ang ilang oras habang umiinom si Mirana ay kinausap ito ni Davian. Dito na naikwento ni Mirana kung paano sila nagkakilala ni Célemenie. Sa loob ng 10 taon na pinagsisilbihan niya ito ay masasabi niyang perpekto ang kanilang samahan. Ngunit isang araw ay nabigo niya ito sa tiwala na ibinigay nito sa kanya. Wala silang kaalam-alam na papalapit na pala sa kanila si Fimren para iligpit si Mirana. Ngunit bigla itong hinila ng Invoker at sinabihan nito na kahit umano ang Diyos ay hindi pwedeng labagin ang mga tuntunin ng shopkeeper. Hindi sangayon si Fimren sa pinaplano ng Invoker na ibalik ang mga Lotes kay Mirana. Nilinaw ng Invoker na ang lahat umano na gustong mangyari ni Mirana ay siya ding gusto na mangyari ni Fimren at kailangan lang ni Fimren na magtiwala. Nang matuntunan nila Luna ang leader ng mga elves na si Drysai ay niligpit nila ang mga kasamahan nito. Nagpasya si Mirana na tanggapin ang alok ng Invoker at kailangan nilang dalhin ang mga Lotes sa Coedway kung saan naruroon ngayon sila Luna. Plano sana ng Invoker na maghanap ng solusyon sa sitwasyon ni Davian habang naghihintay sila kina Mirana pero minabuti ni Davian na samahan muna sila Mirana. Dahil dito ay nagpasya ang Invoker na bigyan na lang muna siya ng armor. Para naman hindi sila atakihin ng mga miyembro ng Coedway ay pinasama sa kanila si Fimren. Nang mailabas na ng Invoker sila Davian ay inatasan niya si Fimren na ibalik sa kanya si Davian sakaling matapos na sila. Sa kabila naman ng tagumpay ni Luna ay hindi natuwa si Célemenie sa paraan na ginawa niya. Pero alam ni Célemenie na makakahanap si Luna ng paraan para mapatawad niya ito. Ilang oras pagkaalis nila Davian ay pinuntahan ng Invoker ang lungga ng Eldorm Dragon na si Lyric. Naglaban silang dalawa at gamit ang buo niyang lakas ay matagumpay niya itong nadakip. Pero dahil naman dito ay mabilis na nangulubot ang kanyang mga balat. Muli niyang naalala ang mga araw nung kasama pa niya ang anak nila ni Célemenie na si Philomena. Isang araw ay napansin niya ang mga pantal sa kamay ni Philomena. Naayon kay Philomena ay bigla na lang itong lumitaw simula nung iniwan nila ang kanyang ina. Kagad siyang naghanap ng lunas paano ito matatanggal ngunit bigo siya na makahanap. Sinubukan niyang humingi ng tulong sa ibang mage at healer pero wala ding nagawa ang mga ito. Iminungkahi ng mga ito na humingi na lang umano siya ng tulong kay Célemenie ngunit hindi siya sang-ayon dito. Pero dahil naaawa na siya kay Philomena ay napilitan na lang siya na dalhin ito kay Célemenie. Gusto ni Célemenie na bago niya pagalingin si Philomena ay kailangan sundin ng Invoker ang mga sasabihin niya. Kagad itong sinunod ng Invoker ngunit hindi ito sinunod ni Philomena. Katwiran ni Philomena ay kinikilala niyang ina si Célemenie at hindi isang diyosa. Mahal niya ang kanyang ina pero hindi niya ito sasambahin dahil isang ina ang kanyang kailangan. Dahil dito ay tumanggi si Célemenie na pagalingin si Philomena dahilan para ikasawi ito ni Philomena. Habang naglalakbay na sila Davian ay napansin ni Mirana na parang napapalapit na sa isa't isa sila Davian at Fimren. Biglang may narinig si Davian na huni ng dragon at ito pala ay mga air dragon. Kagad silang nagtago bago sila mapansin ng mga ito. Matapos makuha ng mga ito ang kanilang target ay napansin ni Mirana na napangiti si Davian. Nilinaw ni Davian na natuwa lang siya dahil alam niya na kung paano maiiwasan na maging pagkain ng mga dragon. Pagsapit ng gabi ay napag-usapan nila ang mga kasamahan ni Fimren. Dahil naaawa si Davian kay Fimren sa sinapit ng mga elves ay napagsabihan siya ni Mirana. Ipinaalala ni Mirana kay Fimren na dahil sa pagnanakaw niya ng Lotes at sa pagiging makasarili niya kaya napahamak ang kanyang mga kalahi. Dahil dito ay nagalit si Fimren pero nakahanda na din pala si Mirana para umatake. Kagad silang inawat ni Davian at dito na din nalaman ni Davian na si Fimren ang nagnakaw sa mga Lotes. Minabuti niya na sundan ito bago pa ito matunto ng mga wormling. Nainis naman si Mirana na mas kinakampihan pa ni Davian si Fimren. Bago sila matulog ay marami pa itong nasabi hanggang sa makatulog na lang si Marcy. Kinabukasan ng umaga ay nalaman na lang ni Davian na ninakaw na pala ni Fimren ang mga Lotes. Alam nila na patungo ito sa teritoryo ng Air Dragon pero kampante si Mirana na hindi ito basta-basta masasawi. Habang nagpapahinga si Fimren ay natuntun siya ng isang Air Dragon.
Dali-dali siyang nagtatakbo at buti na lang ay nagamit niya ang kanyang abilidad. Ang problema ay nahulog niya pala ang kahon na nilagyan ng mga lutos. Kagad niya itong kinuha ngunit napansin na naman siya ng Air Dragon. Nang makakita siya ng kuweba ay ginamit niya ang kanyang abilidad para lituhin ang dragon. Dito na napagtanto ni Davian kung bakit nasabi ni Mirana na hindi ito basta-basta masasawi pero ang ikinababahala naman niya ngayon ay pugad pala ng dragon ang kuweba na pinasukan nito. Dali-dali siyang pumasok dito habang sila Mirana at Marcy naman ang bantay sa labas. Pagkadating niya sa kinaroroonan ni Fimren ay ginamit niya ang itlog para makalapit siya kay Fimren. Nalaman niya na ayaw pala nito na gamitin ang kanyang abilidad dahil mabibitawan nito ang kahon. Pinilit niya pa ito na ipaubaya sa kanya ang kahon at buti na lang ay napapayag niya din ito. Pero dahil hindi din siya maisasama nito ay gagawa na lang siya ng paraan. Pagkaalis ni Fimren ay nagpakita na din siya sa mga dragon ngunit nagtaka siya na hindi siya inatake ng mga ito. Ang tingin pala sa kanya ng mga ito ay bilang si Slyrak dahilan para lumabas na lang sila. Paglabas ni Davian ay may nabanggit siya na ikinagulat ni Mirana. Nagpatuloy sila sa paglalakad at dito na muling sumama sa kanila si Fimren. Dahil wala na din naman silang ibang pagpipilian ay pumayag na lang si Mirana. Kinabukasan ng umaga ay pinasok din ni Kaden ang pugad ng mga Air Dragon. Alam niya na galing din dito si Davian at sa ngayon ay pupunta naman sila sa Hilaga. Pagkapasok nila Davian sa kagubatan malapit na sa nayon nila Fimren ay nakita nila dito ang mga alagad ni Selomeni na nakabitin sa mga puno. Alam ni Fimren na kagagawa nito ng kanyang mga kasamahan pero kahit siya ay ayaw ng ganito. Nang makarating na sila sa nayon ay wala na ni isang elf ang natira dito. Ilang sandali lang ay bigla na lang silang pinalibutan ng mga tauhan ni Luna. Nang humarap si Mirana ay kaagad siyang nakilala ng isa sa mga ito. Sinabi niya na hawak niya na ang mga lotes at kailangan niya ng escort patungo sa shrine. Dahil kinikilala siyang prinsesa ay napasunod niya ang mga ito. Pagkadating nila sa shrine ay pinasama siya ni Luna sa isang tent. Ibinigay niya dito ang kahon pero nilinaw niya na hindi ito mabubuksan kung hindi sila papayag sa kasunduan. Nagkaroon muna sila ng pagtatalo dahil hindi sang-ayon si Luna sa kasunduan. Lumabas muna ito para makapag-isip-isip at makalipas ang ilang minuto ay pumayag na ito sa kasunduan. Isasagawa nila kagad kinabukasan ng seremonya sa pagbabalik ng mga lotes. Kinabukasan ng umaga ay nagpaalam na si Marcy kay Davian dahil tapos naman na ang kanilang misyon. Bago umalis si Davian ay kinausap niya muna si Mirana para magpaalam din dito. Sa ngayon ay kailangan niya munang ayusin ang kanyang problema pero nangako siya na darating siya sakaling kailanganin ni Mirana ang kanyang tulong. Pinuntahan naman ni Fimren si Drysai para sana pakawalan ito. Alam niya na siya ang responsable bakit ito naririto at ito ay dahil sa mga lotes na ninakaw niya. Ngunit ayaw ni Drysai ng kapayapaan at digmaan na ang nais nitong mangyari. Hindi pa man natatapos ang kanilang usapan ay narinig sila ng mga bantay kaya kaagad siyang umalis dito. Pagsapit ng gabi habang isinasagawa na ang seremonya ay nagsimula na din sila ni Davian na maglakbay para bumalik sa tore. Nang mabuksan na ang kahon ay naging sanhi ito para magkaroon ng eclipse. Dahil dito ay natanggal ang kapangyarihan ni Selomeni sa kanyang mga alagad. Nalaman ito kagad ng mga elves kaya plano nila na samantalahin ang pagkakataon na ito na maghiganti. Sinubukan ni Mirana na kausapin ang mga ito ngunit inatake lang siya ni Drysai. Dito na din nagsimulang mambato ang ibang mga elves kaya napilitan na sila Luna na makipaglaban. Habang may isinasagawa namang seremonya sa Night Silverwoods ay bigla na lang lumabas sa katawan ng elder si Terrorblade. Gamit ang kanyang kapangyarihan ay mabilis lang niyang nakontrol ang mga alagad ni Selomeni. Ngunit ilang sandali lang ay nagpakita naman dito si Selomeni na kaagad inatake ang kanyang mga alagad na nakontrol ni Terrorblade. Matapos makita nila Davian ng buwan ay dali-dali silang bumalik ni Fimren. Naglaban sila Luna at Drysai at kahit wala na ang kapangyarihan ni Selomeni ay nananaig pa din ang lakas ni Luna. Ngunit nang ililigpit niya na si Drysai ay napigilan pa siya ni Fimren. Walang tigil na umatake si Fimren para maipaghiganti niya na sila Dyth. Nang makita ni Davian si Mirana ay kaagad siyang sumunod dito. Ang problema ay pinalibutan siya ng mga elves kaya tinanggal niya na ang kanyang kwentas para makapag-transform. Ginamit niya ang kanyang lakas para matulungan sila Mirana na makaalis dito. Dahil naman sa ginawang atake ni Selomeni ay tanging si Terrorblade na lang ang natirang buhay. Para mas magalit pa si Selomeni ay inungkat muli ni Terrorblade ang tungkol kay Philomena. Dito na sila nagpalitan ng malalakas na atake pero hindi matapatan ni Selomeni ang lakas ni Terrorblade. Ilang sandali lang ay nagawa na ni Terrorblade na madakip si Selomeni. Kaya hindi na nito nagawa pang masangga ang kanyang atake. Nang makaalis na sila Mirana ay bigla namang dumating dito sila Kaden at hinuli si Davian.
Dahil si Davian ang pakay nila ay pinag-transform nila ito at katapos ay umalis na sila dito. Kinuha naman ni Fimren ang kwentas ni Davian at sumunod din sa mga ito. Habang naglalakbay sila Kaden patungo na ng Dragonhold ay saglit na nagkamali si Davian. Wala silang kaalam-alam na nakasunod lang pala sa kanila si Fimren. Dinala naman ng Invoker si Selomeni sa kanyang tore pero dahil hindi matanggap ni Selomeni ang kanyang pagkatalo kay Terrorblade ay nakiusap siya sa Invoker para humingi ng tulong dito. Ginamit pa niya si Philomena baka sakaling mapapayag niya kaagad ang Invoker. Ngunit may pinaplano na palang iba ang Invoker kaya hindi siya nagtagumpay. Hindi naman kaagad tinantanan sila Mirana ng mga elves kaya patuloy pa din nila itong nilalabanan. Dahil dito ay unti-unti din silang nababawasan at karamihan sa kanila ay mga sugatan na. Matapos nilang matalo ang mga humahabol sa kanila ay napansin ni Mirana na muli na namang bumuka ang sugat ni Luna kaya minabuti nila na magpahinga muna dahil parang ligtas din naman sila dito. Nang magkamalay si Davian ay nakagapos na siya sa kulungan at ipinaubaya na siya sa kanilang pinuno. Sinabi niya dito ang tungkol kay Terrorblade at sinubukan itong pakiusapan na tulungan nila ang mga dragon na labanan si Terrorblade bago pa mahuli ang lahat. Pero hindi siya pinakinggan dahil ang tanging iniisip lang nito ay ang mga makukuha nito sa kanyang katawan. Pagkalabas ni Kaden ay kinuha ni Ritterfau ang kanyang atensyon. Parang nagrereklamo ito sa kanya dahil nasayang lang umano ang 22 taong paghahanap niya kay Slyrak. Minabuti naman ng ibang Dragon Knight na hindi na lang umimik dahil sa nararamdaman nilang tensyon sa dalawa. Pero sumagot lang si Kaden kay Ritterfau na wala siyang pakialam kahit pa 22 taon na ang lumipas at katapos ay umalis na siya. Ilang sandali lang ay narinig niya ang sigaw ni Davian na kasalukuyan ng kinukuhaan ng mga samples na kailangan ng kanilang pinuno. Pagkadating niya dito ay nagulat na lang siya dahil hindi ito ang inaasahan niyang gagawin kay Davian. Ayaw niya na masira ang tiwala ni Davian sa kanila kaya nilino ng kanilang pinuno na mahal nila si Davian. Makalipas ang ilang oras na paglalakbay ay nakarating sila Mirana sa isa sa ley line. Bagamat sira-sira na ito ay patuloy pa din na nanalangin ng ibang kawal kay Selomeni. Gusto sana ni Mirana na pasalihin din sa mga ito si Luna pero tumanggi si Luna dahil para sa kanya ay wala nang saysay pa kahit manalangin sila. Nang magkamalay si Davian ay nakita niya si Fimren na sinusubukang putulin ang nakagapos sa kanya ngunit sobrang tigas nito. Muli niyang inalala ang mga nangyari nung nag-transform siya hanggang sa maalala niya si Mirana kaya kaagad niyang tinanong si Fimren tungkol kay Mirana. Pero dahil sa pagsunod ni Fimren sa kanila ay hindi na din ito alam kung ano na ang nangyari kina Mirana. Katapos ay dito na din ito inamin kay Davian ang tungkol sa utos ng Invoker na ibalik siya sa tore. Alam na pala nito na gano'n ang mangyayari kaya nung malaman nito ni Davian ay kaagad itong pinaalis ni Davian. Naisip tuloy ni Davian na siguro ay tama nga ang ginagawang pamamaraan ng kanilang pinuno. Dahil dito ay nakipagtulungan na siya sa kanilang pinuno sa pinaplano nitong gawin. Base sa pag-aanalisa nito sa kanyang katawan ay may nakita ito na kapareho sa sitwasyon niya. Posibleng dito siya nabibilang na angkan at ibig sabihin lang nito ay mas nangingibabaw pa din ang totoo niyang katauhan kaysa kay Slyrak. Ilang sandali lang ay dumating dito si Bram dahil inutusan nito ni Kaden na pakainin umano si Davian. Dito na sinamantala ni Davian na kausapin si Bram at alam niya na ito ang nagbabala sa ibang Dragon Knight. Gayunpaman ay hindi pa din magbabago ang kanilang pagkakaibigan dahil ginawa lang nito ang kanyang iniutos at kung ano ang nararapat. Ipinatawag naman ng kanilang ama si Kaden para hingin muli ang tiwala ni Kaden. Ipinakita nito ang dugo na nakuha nila kay Davian na siyang gagamitin nila para magkaroon sila ng matinding sandata panlaban sa mga dragon. Dito na napansin ni Kaden ang ginagawa nitong pananaliksik sa mga kagaya kay Davian. Nagulat ito nang biglang mawala si Kaden at wala itong kaalam-alam na ang kausap niya ay si Fimren pala. Kasalukuyan namang nagpaplano sila Mirana at Luna kung paano nila tatakasan ng mga elves na humahabol sa kanila. Nagpasya si Luna na magsilbing pain para magkaroon ng pagkakataon sila Mirana na makatakas. Pero kakailanganin niya si Sagan para maging matagumpay ang kanyang pinaplano. Pero nang makapaghanda na si Luna ay nagulat na lang siya nang biglang mawala si Sagan. Naisip niya kagad si Mirana at tama nga ang kanyang hinala dahil kasalukuyan ang inaatake ni Mirana ang mga elves. Matagumpay na natalo ni Mirana ang mga kalaban kaya habang pinaghahanda na ni Luna ang mga kawal ay nakita ni Marcy si Mirana na pabalik na. Kagad silang lumakad para magpatuloy pero wala silang kaalam-alam na may nakamatsyag pala sa kanila. Nang ininom na ng ama ng Dragon Knight ang dugo ni Davian ay nagkaroon nito kagad ng epekto sa kanyang katawan. Ngunit bumalik lang din siya sa dati kaya naisip niya na mas marami pang dugo ang kanyang kailangan. Kagad niyang inihanda ang dugo pero unti-unti nang bumibigay ang kanyang katawan. Habang pinagmamasdan niya ang test tube ay dito na nagpakita si Terrorblade. Muling binalikan ni Fimren si Davian para itakas na si Davian.
Niyakap niya si Davian at gamit ang kanyang kapangyarihan ay matagumpay niya itong napakawalan. Pero nang palabas na sila ng kulungan ay biglang dumating ang pinuno na sinaniba na ni Terrorblade at kaagad na umatake sa kanila. Sa lakas ng atake nito ay naramdaman ito nila Kaden sa baba. Katapos ay dito na din nagsidatingan ng maraming dragon na kinokontrol na ni Terrorblade. Sinubukan itong labanan ng ibang Dragon Knight ngunit nagdahilan lang ito para malagasan sila ng maraming miyembro. Nang mapansin ni Bram ang mas marami pang dragon na paparating ay mabilis silang pumasok pero naabutan pa din siya ng isa sa mga dragon. Buti na lang ay dumating dito si Kaden at nagawa siyang mailigtas nito. Nakipaglaban muna ito para makapasok ang lahat at nang isasara na nila Bram ang gate ay dali-dali siyang pumasok. Nalaman nila Davian mula kay Terrorblade na kasalukuyan ng umaatake ang mga alagad nito para ubusin ang mga Dragon Knight. Pero kung ibibigay umano ni Davian si Slyrak ay papahintuin ni Terrorblade ang pag-atake. Inatake ito ni Davian ngunit pinigilan siya ni Fimren dahil alam ni Fimren na hindi pa niya makakayang talunin sa ngayon si Terrorblade. Bigla silang may naramdaman na parang may paparating at ito pala ay isang earthwormling. Dahil sa mga mata nito ay alam ni Davian na kontrolado na din ito ni Terrorblade. Di nagtagal ay may nakapasok ng dragon sa kinaroroonan nila Kaden. Kagad itong natalo ni Kaden pero may bago namang sumulpot na earthwormling. Dito na nagtaka si Ritterfowl na nagtutulungan ng dalawang uri ng dragon na kailanman ay hindi pa nangyari. Dahil sa patuloy na pagsulputan ng mga dragon ay nalagasan sila kagad ng maraming miyembro. Sinubukan pa ni Ritterfowl na makipaglaban ngunit kahit siya ay hindi din nakaligtas sa mga dragon. Dito na pinahawak ni Kaden kay Bram ang espada ni Ritterfowl at sa mga oras na ito ay isa na umano siyang ganap na Dragon Knight. Pero matapos mailigpit ang natitira nilang kasamahan ay minabuti nila na umatras muna. Nagtungo sila sa laboratorio ng kanilang pinuno ngunit wala na ito dito. Pero dahil walang bakas ng Calmet dito ay naisip nila kagad na walang dragon na umatake dito. Matapos namang makuha ni Davian ang kanyang armor ay nakalaban din nila kagad ang mga dragon. Nasa kabila lang pala sila Kaden at dahil alam nila na may earthwormling sa kabila ay kaagad na kumilos si Kaden para iligpit ito. Nagtulungan sila ni Davian na labanan ng mga dragon pero matapos nilang maubos ang mga ito ay bigla naman nilang narinig ang boses ni Terrorblade. Dito na sila sinubukan na kontrolin ito kaya ipinakita sa kanila isa-isa ang mga mapait nilang nakaraan. Pero hindi sila nagpadala kaya nakaatake si Kaden ngunit napigilan lang siya ni Terrorblade. Mahuhulog na sana siya pero buti na lang ay nahawakan siya ni Bram. Habang kinukuha na ni Terrorblade ang kaluluwa ni Slyrak ay ginamit ni Fimren ang kanyang kapangyarihan para dalhin si Terrorblade sa labas. Parehas silang nahulog pero matagumpay siyang nailigtas ni Slyvian. Matapos siyang maibaba ay bumalik si Slyvian sa himpapawid para labanan ng mga dragon. Habang sinusubukan nila Kaden na makalayo sa mga dragon ay bigla namang may umatake sa mga ito na isa ding dragon at nakita ni Kaden na nakasakay dito si Riley. Kagad silang pinasakay nito at dahil nakokontrol na ni Davian ang kanyang pagtra-transform ay sumabay na din siya. Ilang sandali lang ay dito niya na napansin na wala na pala sa kanya ang kanyang kwentas. Dinala sila sa lugar ng dragon o ni Oroth kung saan din naninirahan si Riley. Habang patuloy naman sa paglalakad sila Mirana ay bigla na lang nahulog si Luna. Ito pala ay dahil pa din sa sugat nito kaya kaagad na tinawag ni Mirana ang medic. Pero tanging magagawa lang ng medic ay linisin ang sugat dahil wala silang gamot. Naalala ni Mirana na may fort sa di kalayuan at baka may gamot dito na kailangan ni Luna. Pagkadating nila sa port ay hinarap sila ng isa sa nakatalaga dito para alamin kung sino sila at kung ano ang kanilang kailangan. Bagamat hindi ito makakapagdesisyon kung pwede silang manatili dito ay pwede pa din nilang gamutin ang mga sugatan. Makalipas ang ilang oras habang kumakain sila ay ipinatawag si Mirana dahil kakausapin na umano siya ng kapitan. Pero pagkadating niya dito ay nagulat siya sa kanyang nakita. Kagad niyang naramdaman ang may gawa nito pero naunahan pa din siya. Ito pala ay si Van Ari na isang bounty hunter na kinuha ng kanyang uncle. Dahil sa ininom nilang alak ay pati sila Marcy ay nakatulog din. Nang magkamalay sila ay isinakay na sila sa karwahe para dalhin na sa Hylia Imperium sila Mirana at Luna. Habang sila Marcy at ang iba nilang kasamahan ay sa ibang lugar naman dadalhin. Isang araw ay ginising ng Invoker ang isa sa Eldworm Dragon na si Vodrak dahil dumating na umano ang tamang panahon. Kaya nang sumunod na araw ay nagpulong ang mga Eldworm Dragons para pag-usapan ang sunod-sunod na pag-atake sa kanila. Gusto nila na atakihin ng tore ng Invoker pero may ibang pinaplano si Vodrak. May ginawa siya na hindi inaasahan ng ibang dragon dahilan para maging kaluluwa na lang ang mga ito. Dito na nagpakita ang Invoker na may kasunduan pala kay Vodrak. Ngunit hindi inaasahan ni Vodrak na aatakihin din pala siya ng Invoker. Matapos makapagpahinga nila Davian ay kaagad din silang nagpulong para pag-usapan ang susunod nilang plano.
Gusto sana ni Kayden na unahin muna nila na mabawi ang Dragonhold pero hindi sumang-ayon si Davian dahil wala na silang oras. Mas gusto ni Davian na sugurin na si Terrorblade bago pa nito makuha ang mga kaluluwa ng ibang Eldworm Dragons. Dahil hindi din sang-ayon dito si Kayden ay hindi tuloy naging maayos ang kanilang pagpupulong. Nang malaman ni Riley ang kinalabasan ng pagpupulong nila Kayden at Davian ay kinausap niya sa Kayden. Alam niya na ang kasalukuyang nararamdaman ni Davian ang siya din naramdaman ni Kayden nung masawi ang mga kasamahan nito. Nang matutulog na sana si Davian ay may narinig siyang boses na parang kumakanta. Sinundan niya ito hanggang sa makarating siya sa kinaroroonan ng Blue Ore. Nang hahawakan niya na sana ito ay bigla siyang pinigilan ni Fimren. Kinausap nila si Oroth para alamin ang tungkol sa ore na ito at nalaman nila na may tinataglay pala itong kapangyarihan. Ayon kay Oroth ay ito umano ang dahilan bakit nakakapagsalita na siya at nakakapagsulat. Pinayuhan niya si Davian na bumalik sa ore at tumabi dito hanggang sa baguhin din umano siya nito. Pagkadating nila Mirana sa Hylia Imperium ay pinalabas na si Luna bago sila dumiretso sa mismong palasyo. Pagkapasok ni Mirana sa palasyo ay sinalubong siya ng Viceroy na si Kashura. May kaunting tampo siya dito dahil pinagsisilbihan nito ang kanyang uncle pero nilinaw lang nito na sa kaharian umano siya naglilingkod bilang hiling na din ng ama ni Mirana o ng dating emperador. Sinigurado din ito na ligtas si Mirana dito at walang mananakit sa kanya. Habang si Luna naman ay napagpasyahan na dalhin sa kulungan. Kagad siyang pinagtripan dito ni Jarl pero isang suntok lang pala niya ito. Dahil dito ay napansin siya ni Hiren Imo kaya makalipas ang ilang minuto ay lumapit ito sa kanya. Nagustuhan nito ang kanyang ginawa pero sa ginawa niya ay siguradong matutulog umano siya na nakadilat ang isa niyang mata. Dito niya na nabanggit na may 15 taon na silang alitan ni Jarl. Hindi na nagtagal ang kanilang pag-uusap dahil mainit ang kanyang ulo pero bago umalis si Hiren Imo ay nagpakilala muna ito sa kanya. Makalipas ang ilang oras ay binisita na si Mirana ng kanyang uncle na si Emperor Shabara. Pinalabas nila ang lahat pero minabuti ni Shabara na panatilihin sa loob si Kashura. Inalok ni Shabara si Mirana na maging reyna nito dahil alam niya na suportado si Mirana ng kanilang mga nasasakupan. Nabanggit din ito na nagsisimula ng sumalakay ang Coriol Tovi at nabalitaan din pala nila ang pagsira ni Terrorblade sa Dark Moon Order. Dahil sa kaguluhan at banta na ito ay kailangan nila ng pagkakaisa. Binigyan si Mirana ng oras para pag-isipan ng alok ni Shabara. Nang mapag-isa na si Luna ay dito na sinamantala nila Jarl ang pagkakataon na atakihin siya. Mabilis niyang napatulog ang dalawang kasama ni Jarl pero nagawa naman siyang masakal ni Jarl. Buti na lang ay dumating dito si Hiren Imo para iligtas siya. Dito na siya nagpasya na bumuo ng bagong grupo at inalok niya din si Jarl na sumali sa kanila. Habang may binabasa si Bram ay kinausap siya ni Oroth. Napansin pala nito na naiiba siya kumpara sa ibang Dragon Knight. May kinuha ito saglit at pagkabalik nito ay ibinigay nito sa kanya ang isang singsing na siyang magiging sandata niya umano. Para maipakita sa kanya ang kayang gawin ng singsing ay bigla siyang inatake ni Oroth. Muling binalikan nila Davian ng Blue Ore at nang nilapitan nito ni Davian ay bigla siyang napunta sa dimensyon kung saan nakita niya dito si Slyrak. Dahil dito ay nalaman niya na nakuha na din ang mga kaluluwa ng ibang Eldworm Dragons. Tanging paraan na lang na magagawa nila ay sunugin silang lahat. Pero bago niya harapin muli si Terrorblade ay kailangan niya munang hanapin ang mata ng Worldworm sa Solar God Relic at katapos ay dito na siya nabalik. Sinabi niya kay Fimren nang sinapit ng ibang Eldworm at ipinaalam niya din ito kina Kayden. Dahil hindi niya alam kung saan niya ito hahanapin ay may nabanggit na lugar si Riley na posibleng kinalalagyan ng Solar God at ito ay sa pinagmulan niyang lugar o sa Hylia Imperium. Kinabukasan ng umaga habang pinagmamasdan ni Mirana ang papalitaw na araw ay pumasok sa kanyang silid si Kashura. Inutusan niya ito na sabihan ng kanyang uncle na tinatanggap niya na ang alok nito. Nang magkaharap sila muli ni Shabara ay sinabi naman niya ang kanyang kondisyon at ito ay kailangan niya ng hukbo. Kinausap naman ni Fimren si Davian para ipaalam dito ang kanyang pinaplano na bumalik sa kanyang mga kasamahan para pigilan ang mga ito. Pero nababahala siya na iwan si Davian kaya nangako si Davian na magiging maayos lang sila. Kagad siyang umalis para makasabay sa mga maglalakbay na mga tao. Habang kumakain sila Davian ay ipinaubaya ni Kayden sa kanila ni Bram ang Portal Scroll na pwede nilang gamitin sakali mang kailanganin nila ang tulong nito. Nilinaw ni Kayden na wala pa din siyang tiwala kay Slyrak pero pinayuhan niya si Davian na gawin ang mga dapat nitong gawin basta huwag niya lang kakalimutan kung sino siya. Bago sila umalis ay may ibinigay si Riley kay Davian na siyang ipapakita nila pagkadating nila sa Hylia Imperium. Ang kapatid niyang si Lina ang tutulong umano sa kanya na maiharap siya sa emperador. Unawain niya lang ito at siguradong magkakasundo sila dahil na rin nakikita ni Riley ang kanilang pagkakapareho. Katapos nilang mag-usap ay umalis na sila gamit si Oroth.
Nang makaharap na ni Mirana ang War Council na pinamumunuan ni Legates ay ipresente sa kanya ang plano ng mga ito sakaling sumalakay ang Elven Army. Pero alam ni Mirana kung gaano kalakas ang mga kalaban at mas gusto niya na sila ang sumalakay kaysa maghintay na sila ang salakayin. Naisip tuloy ni Legates na sinusubukan niya lang na iligtas ang kinikilala niyang Diyos kaya gusto niyang salakayin ng Night Silverwoods. Dahil dito ay pinalabas niya si Legates kaya sumunod din dito ang ibang miyembro ng War Council. Makalipas ang ilang oras na paglalakbay ay nakarating na sila Davian sa Hylia Imperium. Para masamahan sila ni Oroth sa kinaroroonan ni Lina ay nagtransform na ito sa human form. Ilang sandali lang ay ipinaalam na kay Lina na may Dragon Knight ang gusto siyang makausap. Dahil sa ibinigay ni Riley kay Davian ay napilitan si Lina na harapin sila. Natulala pareho sila Davian at Lina dahil pakiramdam nila ay nagkita na sila dati. Nang sabihin ni Davian ang kanyang problema ay pinapasok na sila ni Lina. Kasalukuyan namang nag-uusap ang Invoker at si Terrorblade dahil iisang kaluluwa palang umano ang naibibigay ng Invoker kay Terrorblade. Nilinaw ng Invoker na hindi sila nakagapos pareho sa isang tipan ng shopkeeper dahil ang tanging alam niya ay nakagapos lang siya sa pangungulekta ng mga kaluluwa. Dahil sa kanyang sagot ay nagalit si Terrorblade sa kanya pero hindi siya kayang galawin nito. Ngunit hindi niya inaasahan na alam pala nito na may inihahanda siyang elf sa kanyang mga plano. Sinigurado nito na darating ang araw ay makikiusap na lang umano siya na kunin na nito ang mga kaluluwa. Makalipas ang ilang oras na paghahanda nila Luna ay sinimulan na nila ang kanilang pagtakas. Kaya habang nag-uusap sila Davian at Lina ay nakakita sila ng signal mula sa kulungan. Para pala kay Lina ang signal na ito at kaagad namang kumilos si Lina para magtungo sa kulungan. Nang makalabas na sila Luna ay humiwalay siya ng daan para iligtas si Mirana at dahil nalaman ni Hiren Imo na isang prinsesa ang kanyang ililigtas ay sumama na din ito. Ilang sandali lang ay dumating na dito si Lina dahilan para mabilis na madakip ng mga kawal ang ibang preso. Pagkadating naman dito nila Davian ay saktong nakita ni Davian sila Luna. Sinundan niya ang mga ito para tanungin si Luna kung nasaan na si Mirana. Matagumpay silang nakapasok sa silid ni Mirana kaya nagulat na lang din si Mirana nang magkita sila ni Davian. Sinubukan ni Luna na itakas na si Mirana ngunit hindi pumayag si Mirana. Sinabi niya kay Luna na may nahanap na siyang paraan para makabalik sila pero kailangan niya munang manatili dito. Bigla na lang may umatake sa kanya na kagagawan pala ni Van Ari. Sa kalagayan na ni Mirana ay naisip ni Hiren Imo na wala nang saysay pa na manatili si Luna dito kaya hinila niya ito palabas sa bintana. Naabutan naman si Davian nila Asar kaya napilitan siya na pakawalan si Mirana. Nalaman ni Lina na hawak nila Asar si Davian at kaagad din siyang nagtungo dito. Matapos niyang marinig ang paliwanag ni Asar ay inutusan niya ito na pakawalan si Davian. Nagtungo sila sa silid ni Mirana para ituro ni Davian kung saan galing ang palaso. Sa sobrang layo ng pananggalingan nito ay tanging si Mirana pa lang ang nakita niyang nakagawa nito. Pagkadating dito nila Bram ay tiningnan ni Oroth ang kalagayan ni Mirana. Base sa kanyang pag-aanalisa ay parehong buhay at patay sa ngayon si Mirana. Gayunpaman ay may nakikita pa din siyang pag-asa na maililigtas ang buhay ni Mirana. Inutusan naman ni Shabara si Kashura na hanapin ang nagpasimula ng gulo para parusahan ito. Alam ni Kashura na hindi ito ang may salarin pero gusto ni Shabara na may haharap sila sa mga tao para parusahan sa nangyari kay Mirana. Nang makarating na sila Fimren sa teritoryo ng mga elf ay tinambangan sila dito. Walang pinipili ang mga ito basta may makita silang tao ay hindi nila ito hinahayaang mabuhay. Nang papalapit na kina Fimren ng ibang elf ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para maitago ang kasama niya sa loob. Katapos ay kagad siyang lumabas bilang isa ng elf para subukan na pigilan ng mga ito. Ngunit hindi siya pinakinggan ng mga ito at pagkaalis ng mga ito ay umalis na din ang tinulungan niya kanina na galit na din sa kanya. Dahil alam ni Luna na si Van Ari ang umatake kay Mirana ay humingi siya ng tulong kay Hiren Imo. Dinala siya nito sa kinaroroonan ng mga bounty hunter dahil siguradong alam ng boss dito na si Herzog kung saan niya makikita si Van Ari. Ngunit dahil kinikilala na siyang may salarin sa nangyari sa prinsesa ay hindi basta-basta ang hinihingi nitong kapalit. Humingi na lang siya ng sandata at bilang pambayad ay siningil na ni Hiren Imo si Herzog sa trabaho niya na hindi nito nabayaran. Nang ipakita sa kanya ang mga sandata ay kaagad din siyang nakapili. Habang papalabas na sila ay may nakilala siya na pwede niyang magamit para matunton si Van Ari. Kaya habang pauwi na ito ay dito niya na ito inatake at dinala nila sa isang bahay. Sa takot nito na mamatay ay kaagad itong nakipagkasundo sa kanila. Kinabukasan ay nakausap na ni Davian si Kashura kaya nabanggit niya na dito ang kanyang sadya na makausap si Shabara. Sa tulong ni Lina ay sinigurado ni Kashura na aayusin nito kaagad ang kanilang paghaharap.
Pagkaalis ni Kashura ay dito na din nabanggit ni Lina kay Davian ang tungkol sa kasal nila Mirana at ni Shabara. Nalaman din niya na isang sekreto ng estado ang pinaplano ni Shabara. Kaya iilan lang ang nakakaalam nito sa ngayon at si Legates ng War Council ang nagpondo para maibalik si Mirana. Para kay Lina ay hindi na dapat umalis pa ng Night Silverwood si Mirana. Ipinakita dito ang araw nung magkaroon ng rebelyon sa kaharian sa pamumuno ni Shabara. Tinulungan ni Asar si Mirana na makatakas matapos mapatay ang kanyang mga magulang. Kasama si Marcy ay sa likod sila pinadaan ngunit may nakaabang pala sa kanila dito. Habang hinihila na si Mirana ng kawal ay dito na biglang nagising ni Marcy ang kanyang kapangyarihan. Hindi makapaniwala si Mirana sa ginawa ni Marcy at kahit si Marcy ay nagulat din. Sa tulong na din ng isang kawal ay matagumpay silang nakalabas ng palasyo. Makalipas ang ilang oras ay nagkaharap na sila Davian at Shabara. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Davian at kaagad na sinabi kay Shabara ang kanyang pakay. Pero ayaw ni Shabara na ibigay lang sa kanya ang mata ng Worldworm at kailangan may maganda siyang dahilan. Sinabi niya ang tungkol kay Terrorblade at sa sinapit ng ibang Eldorm pero hindi pa din nakontento si Shabara sa kanyang paliwanag. Kasalukuyan naman ang inaabangan na nila Luna ang pagkikita ng kanilang nakasundo at ni Van Ari. Ilang sandali lang ay dumating na din dito ang isa pang kliyente ni Van Ari. Nang iiwan na sana ni Shabara si Davian ay dito na nagalit si Davian. Kagad na tinawag ni Kashura ang mga kawal ngunit madali lang itong tinalo ni Davian. Katapos ay dinala ni Davian si Shabara sa labas pero mabilis namang kumilos ang mga kawal para subukan na iligtas ang kanilang emperador. Dahil dito ay hindi na pinatagal pa ni Davian ang kamatayan ni Shabara. Nang ibibigay na kay Van Ari ang gemstone ay dito na kumilos sila Luna. Nilabanan ni Luna si Van Ari at hinabol naman ni Hieren Imo ang may hawak ng gemstone. Nang makita nila ang signal ay dito na ito umatake at ito pala ay si Lina dahilan para madamay din si Van Ari. Habang hirap na hirap si Luna dahil sa mga pinsala na natamo niya ay may lumapit sa kanya at ito pala ay si Marcy. Ipinakita dito ang pangyayari ilang oras ang makalipas pagkaalis nila Marcy sa port. Dito na sinamantala ni Marcy na tawagin si Sagan kaya wala nang nagawa ang kanilang mga escort. Dahil dito ay matagumpay silang nakatakas dahilan para makasunod sila sa Hylia Imperium. Habang nilalabanan ng mga kawal si Slyvian ay dumating dito si Lina para iligtas ang mga sugatan ng mga kawal. Katapos ay hinarap niya na din si Slyvian at pina-atras ang mga kawal. Matapos ang ginawa niyang pag-atake ay sinubukan niyang kausapin si Davian ngunit ayon kay Slyrak ay wala umano si Davian dahil tumakbo na ito at nagtago. Gayunpaman ay naniniwala pa din si Lina na andyan lang si Davian at hindi niya hahayaan na makuha ito ni Slyrak pati na din ang mata ng Worldworm. Nagpatuloy ang kanilang laban at dahil sa pagpupumilit ni Lina na mailigtas si Davian ay matagumpay niya itong nagawa. Nang magkamalay si Davian ay nasa isang silid na siya kasama si Lina. Nalaman niya ang mga dahilan bakit hindi siya naipakulong at isa sa tumulong umano sa kanya ay si Kashura. Sa ngayon ay patuloy pa din ang gulo sa Imperium at siguradong magtatalaga na ng bagong pinuno ang Senado. Sinisi ni Lina ang kanyang sarili sa mga nasirang gusali sa labas at ito ang dahilan kaya marami ang ayaw sa kanya. Pero iba ang tingin ni Davian kay Lina dahil para sa kanya ay isa itong bayani. Naaalala ni Davian na hinila siya ni Lina kaya nagawa niyang makabalik. Alam niya na marami pang iligtas si Lina kaya gusto niya na mamuno ito sa Imperium at para na din matupad niya na din ang kanyang misyon na makuha ang mata ng Worldworm. Dinala naman nila Luna si Hieren Imo sa lugar ni Herzog para dito ito gamutin. Nang matapos sila ay dito na sinabi ni Luna kay Marcy na patay na si Mirana. Pero nang mapansin ni Marcy ang pagsikat ng araw ay naramdaman niya na buhay pa si Mirana. Habang nag-uusap sila Bram at Oroth ay napansin nila ang nangyayari sa katawan ni Mirana. Napagtanto kagad ni Oroth kung ano ang ibig sabihin nito kaya binuksan niya ang mga bintana para mas ilawan pa ng araw si Mirana. Nang matanggal na ang nakabalot kay Mirana ay dito na din siya nagising. Ilang sandali lang ay dumating naman dito sila Kashura at Asar na tuwang-tuwa din na nagkamalay na si Mirana. Dito na din nalaman ni Mirana na nailigpit ni Slyvian kagabi si Shabara. Pinalabas muna ni Kashura sila Bram dahil may pag-uusapan pa umano sila ni Mirana. Pagkalabas ng mga ito ay hinikayat ni Kashura si Mirana na pamunuan na ang Imperium. Sigurado siya na mamahalin at susuportahan din siya ng kanilang nasasakupan katulad sa kanyang ama. Sa una ay nag-aalinlangan pa si Mirana na tanggapin ang responsibilidad pero dahil kailangan siya ng kanilang mga nasasakupan ay gagampanan niya ang kanyang tungkulin. Di nagtagal ay dumating na si Legates kasama ang hukbo nito para sa pagpupulong. Balak nito na kunin ang trono dahil kampante ito na magagawa niyang pamunuan ng Imperium gamit ang kanyang hukbo at kayamanan.
Alam ni Lina na kung si Legates ang mamumuno sa Imperium ay mauulit lang na mangyari ang ayaw niyang mangyari. Kaya kakalabanin niya ito at susubukan din niya na makuha ang trono. Habang kinukumbinsi nilang dalawa ang Senado ay biglang dumating sila Kashira para iharap na sa kanilang lahat si Mirana. Sinabi ni Mirana ang plano niya na pamunuan ng Imperium bilang nag-iisang royal blood at tanging may karapatan sa trono. Ngunit hindi sang-ayon si Lina na si Mirana ang mamuno dahil dati na silang iniwan nito. Dagdag pa ni Lina na gusto lang ni Mirana na makipaglaban para sa Night Silverwoods at para sa kanyang Diyosa. Sinamantala ni Legates ang pagkakataon na ito para hindi na makabalik sa pwesto si Mirana. Umatras siya at sinuportahan na lang si Lina dahilan para hirangin si Lina bilang bagong pinuno ng Imperium. Katapos ng koronasyon ay nilapitan ni Lina si Mirana habang pinagmamasdan nito ang trono. Habang nag-uusap sila ay dito lang niya napagtanto na naiiba pala si Mirana kumpara kay Shabara. Sinigurado niya kay Mirana na siya mismo ang susugod sa Night Silverwoods at tatalunin ng mga kalaban para sa kapayapaan. Pagkalabas ni Mirana ay sinalubong siya ni Davian kaya pinaalis niya muna si Asar. Napag-usapan nila ang misyon ni Davian dito at sa tingin ni Davian ay matutulungan siya ni Lina na makuha ang kanyang pakay. Dahil dito ay nalaman ni Mirana na sinusuportahan ni Davian ang pamumuno ni Lina sa Imperium. Hindi nagustuhan ni Mirana ang kanyang mga nalaman kaya napaisip tuloy siya kung si Davian pa nga ba ang kanyang nakikita ngayon. Pagsapit ng gabi ay ipinaalam ni Asar kay Mirana na mayroon umanong gustong makipagkita sa kanya. Ito pala ay si Marcy kaya dito na din nagkaroon ng pagkakataon sila Mirana at Luna na magkita muli. Dahil dito ay nalaman ni Mirana kung sino talaga ang nag-utos kay Van Ari na ipaligpit siya at ito ay ang bagong kinoronahan. Inatasan ni Mirana sila Luna na magtungo sa enclaves para pakawalan ng iba nilang kasama. Habang siya naman ay mananatili muna dito dahil may mga dapat pa siyang tapusin. Hindi naman na nagsayang pa ng oras sila Davian at kaagad nilang pinuntahan ni Lina ang mata. Ngunit nang hinawakan niya ito ay wala siyang naramdaman na kakaiba kaya naisip niya na baka peke ito. Habang pabalik na sila Mirana ay inutusan niya sila Bram na hanapin si Davian para ipaalam dito ang tungkol kay Lina. Naisip ni Bram na baka may hindi lang sila nakikita sa mga nangyari. Kilala niya si Davian at alam niya na magaling itong kumilatis na pwede nitong pagkatiwalaan. Siguradong makikita nito kagad kung may itinatago man si Lina. Habang nagpapahinga si Fimren ay muli na namang niyang narinig ang boses ni Terrorblade. Katapos ay bigla na lang siyang hinila ng Invoker para ibalik sa tore at sinabihan siya na tapos na sana ang lahat kung nagawa niya lang na maibalik si Davian. Nalaman niya na andito din si Selomeni at gusto ng Invoker na iligpit niya ito para kunin ang banal na kislap nito dahil siya umano si Mine na muling isisilang muli. Pagsapit ng tanghali ay muling sinubukan ni Davian na hawakan ng mata ngunit wala pa ding pinagbago. Dito na sinamantala ni Lina ang pagkakataon na sabihin kay Davian na siya ang nag-utos na ipapatay si Mirana. Akala niya na kung masawi si Mirana ay magagawa niya ng mailantad ang tunay na ugali ni Shabara. Hindi naman kaagad naniwala si Davian dahil sigurado siya na mararamdaman niya ito nung una pa lang. Dahil dito ay sinabi na din ni Lina ang tungkol sa shopkeeper gem. Dito na naniwala si Davian kaya kaagad siyang umalis at iniwan si Lina. Pagkadating niya sa kinaruruunan nila Bram ay susubukan sana ni Bram na sabihin sa kanya ang tungkol kay Lina pero inunahan niya na ito. Sakto namang dumating din dito si Mirana kaya pinalabas nito ang iba para makapag-usap sila ni Davian. Matapos maglabas ng sama ng loob si Davian ay napag-usapan na nila ang mata. May hinala sila na baka pinalitan ito ng isang tao na suportado si Shabara pero ayaw itong bigyan ng autoridad na humawak sa mata. Kung ganito nga ang nangyari ay may naisip si Mirana kung kailan ito nangyari pero sa ngayon ay kailangan pa nilang maghanap ng testigo. Hinanap nila sa isang inuman si Asar at ito ang tinanong ni Mirana tungkol sa mga nangyari nung masawi ang kanyang mga magulang. Kasama si Davian ay ikwinento ni Asar ang lahat na naaalala niya nung mga oras na pinatay ang mga magulang ni Mirana. Katapos ay dito na din nila napag-usapan ng posibilidad na pinalitan ng mata sa palasyo. Tinanong ni Mirana kung sino-sino pa ang pwedeng makalapit sa mata at nabanggit ni Asar sila Kashira, Seneschal at Legates. Matapos namang makumbinsi ng Invoker si Fimren ay nagtungo na si Fimren sa kinaruruunan ni Selomeni. Napag-usapan nila ang mga ginawa ni Selomeni sa kanilang mga kalahi na umalis ng Night Silverwoods matapos tumanggi ang mga ito na sambahin si Selomeni. Habang sinasabi ni Selomeni ang lahat na nangyari ay naghahanda na din siya sakali mang atakihin siya ni Fimren. Hindi naman makapaniwala si Fimren sa kanyang mga narinig mula kay Selomeni dahil hindi ito ang pagkakaalam niya. Hindi nagawa ni Fimren ang iniutos sa kanya at sa halip ay dinala niya si Selomeni sa puntod ni Philomena. Habang nagluluksa si Selomeni ay bigla niyang nahigop ang enerhiya na nagmumula sa mga bulaklak. Dahil dito ay muling bumalik ang kanyang kapangyarihan.
Matapos mapansin ng Invoker ang mga bulaklak ay kaagad siyang nagtungo sa kinaroroonan nila Fimren ngunit hindi niya na naabutan pa si Selemeni. Dismayado siya sa ginawa ni Fimren at ang pagkakamali na ito ay hindi na maibabalik pa. Habang may pagpupulong sila Lina kasama sila Legates ay biglang pumasok si Kashura at pinalabas sila Legates. Nilinaw niya kay Lina na ang Imperium ay parang isang makina at ang isang emperador o hari ay bahagi lang ng makina. Alam ito ng mga matagumpay na mga hari kaya naging maayos ang kanilang pamumuno. Habang ang mga hindi nagtagumpay naman ay bumagsak sa sistema dahil ang makina mismo ang dumurag sa kanila. Ngunit ito pala ang sistema na gustong tanggalin ni Lina at gagawa siya ng bagong sistema. Plano sana ni Kashura na bigyan pa ng pagkakataon si Lina pero hindi niya na ito gagawin dahil sinubukan ni Lina na ipapatay si Mirana o ang kanyang Sunbeam. Nang ginamit niya ang kanyang kapangyarihan ay dito na paulit-ulit na umatake si Lina. Pero hindi umubra ang mga ito dahilan para magulat na lang si Lina. Minabuti naman na nila Mirana na kausapin na si Kashura tungkol sa mata. Ilang sandali lang ay may naramdaman na kakaiba si Davian sa isang silid. Hindi lang pala siya dahil pati ang iba ay nakakaramdam din na para silang hinahatak. Biglang dumating dito si Kashura kaya diretsahan na itong tinanong ni Davian tungkol sa mata. Ang paniniwala nila na kinuha ni Kashura ang mata nung pinatay ang mga magulang ni Mirana ay itinanggi ni Kashura dahil totoo ang mata na nasa trono. Habang ipinapaliwanag ni Kashura kung bakit hindi ito gumana kay Davian ay sinisimulan ng analisahin ni Oroth ang silid. Matapos magpaliwanag ni Kashura ay aalis na sana sila Davian para sabihan si Lina kaya dito na sinabi ni Kashura na niligpit niya na si Lina. Hindi makapaniwala si Davian na kaya itong magawa ni Kashura. Nang may madiskubre na si Oroth ay kaagad niyang sinabihan sila Mirana na kailangan na nilang umalis dito. Sa galit naman ni Slyrak ay nagtransform sila bilang Slyvian at inatake si Kashura ngunit hindi ito umubra. Pagkatilapon niya sa loob ng silid ay nagulat si Oroth sa kanyang nakita. Kaagad na naghanda sila Mirana at dito na nagsimulang magpalit ng anyo si Kashura. Habang nasa kalagitnaan naman ng paglalakbay sila Luna ay bigla na lang may naramdaman na kakaiba ang mga elf na kasama nila. Naramdaman din ito ni Luna dahil ito pala ay kapangyarihan ni Selemeni. Pinuri nito si Luna sa ipinakitang katapatan niya dito at siya ang napili para mamuno sa iba nilang kasamahan. Ngunit nagpasya na pala si Luna na hinding-hindi niya napagsisilbihan pa si Selemeni. Kahit ang iba nilang kasamahan ay nagpasya din na sundin si Luna dahil sila Luna at Mirana ang tumulong sa kanila nung nawala si Selemeni. Dahil dito ay kinuha na ni Selemeni sa kanilang lahat ang kapangyarihan nito at katapos ay umalis ito kaagad. Humanga si Hieren Imo sa ipinakitang katapangan ni Luna sa harap ng isang diyosa. Nagtungo naman si Selemeni sa Night Silver Woods para pakawalan ng iba niyang mga nasasakupan at patakihin sa mga elves. Nang magkausap muli sila Terrorblade at ng Invoker ay nalaman ng Invoker na may ginawa pala si Terrorblade para hindi na magtiwala pa si Fimren sa kanya. Dahil kung wala si Fimren ay mababaliwala lahat ang mga plano niya. Pero imbis na magalit ay nagpasalamat pa ang Invoker sa ginawa ni Terrorblade. Katapos ay dito niya na ginamit ang mga kaluluwa ng mga Eldworm Dragons. Nang tuluyan ng mag-transform si Kashura ay nalaman nila Mirana na ito pala ang Void Eldworm Dragon. Matapos palibutan ni Oroth ng yelo si Davian ay kaagad naman niyang inatake si Kashura. Sinabihan niya si Bram na bumalik sila sa palasyo at dalhin si Mirana sa mata. Naniniwala siya na magagawa ni Mirana na makuha ang kapangyarihan ng kanyang ama at ito na lang ang natitira nilang pag-asa. Nang makalabas na sila Mirana ay hindi natiis ni Bram na iwan sila Davian at Oroth kaya sila Mirana na lang ang dumiretso papunta sa palasyo. Tumilapon palabas si Oroth dahil nag-transform na din sa orihinal niyang anyo ang Void Dragon. Muli itong umatake kay Oroth kaya mabilis na kumilos si Bram para protektahan si Oroth. Sinamantala ni Oroth ang pagkakataon na ito para atakihin si Kashura ngunit dito na pala siya ililigpit ni Kashura. Hindi na sinubukan pa ni Bram na atakihin si Kashura at dali-dali niyang pinuntahan si Oroth. Habang walang malay si Davian ay muli siyang kinausap ni Slyrak. Natuklasan na pala ni Slyrak kung sino talaga ang mata at matagal na nila itong nakakasama. Sa una ay hindi pa maintindihan ni Davian kung sino ang tinutukoy ni Slyrak pero di rin nagtagal ay napagtanto niya na ang mata pala ay si Mirana. Para kay Slyrak ay hindi na sila kailangan pa ni Mirana pero alam ni Davian na mahihirapan si Mirana na matuklasan ang totoo niyang kapangyarihan dahil sa sitwasyon sa Imperium. Nakiusap siya kay Slyrak na iligtas nito si Mirana kahit alam niya na ang posibleng kapalit nito ay hindi na siya muling makakabalik sa tunay niyang anyo. Dahil nakikita ni Slyrak ang determinasyon ni Davian ay nagpasya siya na lalabanan nila si Kashura. Nang makarating na si Kashura sa hukbo ni Legates ay ginawa niyang bagong pinuno si Legates. Inutusan niya ito na ibalik sa kanya si Mirana na buhay at walang gallows. Sa pagkasawi ni Oroth ay minabuti na ni Bram na tawagin na si Kaden.
Napansin kagad ni Kaden ang Void Dragon at nalaman niya mula kay Bram ang nangyari kay Oroth. Nang hinanap niya si Davian ay saktong lumabas ito sa anyong dragon na. Kagad na naghanda si Kaden para umatake pero walang balak si Slyrak na makipaglaban sa kanya ngayon. Sa halip ay inalok siya ni Slyrak na magtulungan sila na labanan ang Void Dragon. Hindi naman ito tinanggihan ni Kaden kaya kagad silang sumunod kay Kashura. Nang makarating na sila Mirana sa palasyo ay andito na din sila Legotes para harangan sila. Ilang sandali lang ay dumating na din dito si Kashura para kunin si Mirana. Ngunit dumating din dito si Slyrak na kagad inatake si Kashura. Naglaban silang dalawa at nang mahawakan ni Kashura si Slyrak ay sakto namang dumating din dito si Kaden dahilan para sumable si Kashura. Nang susubukan na sana nila Legotes na dakpin si Mirana ay hindi inaasahan ni Legotes ang pag-atake ni Asar. Sa tulong ng iba nilang kawal ay nakipaglaban sila sa hukbo ni Legotes kaya nagkaroon ng pagkakataon sila Mirana na makadiretso. Pinagtulungan naman nila Slyrak at Kaden si Kashura ngunit hirap na hirap pa din sila na matalo ito. Nang makarating na sila Mirana sa trono ay kaagad nilang pinalabas ang mata. Nang hinawakan nito ni Mirana ay nagkaroon din ito ng epekto kina Marcy at Sagen. Katapos ay may narinig siyang boses na sinasabihan siya na alalahanin niya umano ang lahat. Matapos matalo ni Kashura sila Slyrak at Kaden ay kaagad itong nagtransform sa human form para sundan sila Mirana. Sinubukan siyang pigilan ni Asar ngunit mabilis lang niya itong tinalo. Nang makarating na siya sa trono ay kaagad siyang inatake ni Mirana. Naglaban silang dalawa hanggang sa madakip ni Kashura si Mirana. Dito na pinaatake ni Mirana si Sagen at bagamat napigilan ito ni Kashura ay hindi naman nasangga ni Kashura ang suntok ni Marcy. Walang tigil itong sinuntok ni Marcy hanggang sa madakip din si Marcy. Sinubukan pa ni Mirana na magmakaawa kay Kashura ngunit niligpit pa din ni Kashura si Marcy. Dito na napalabas ni Mirana ang tunay niyang kapangyarihan na siyang matagal na ding hinihintay ni Kashura. Matapos makita ni Slyrak ang liwanag ay napasabi ito na damilat na ang mata at ito'y nakakakita na. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas si Mirana ng palasyo dala-dala si Marcy. Nagkaharap sila ni Slyrak at matapos itong hawakan ni Mirana ay dito na ibinalik ni Slyrak ang katawan ni Davian. Kaya hindi na din nararamdaman ni Davian si Slyrak sa katawan niya. Kinilala si Mirana bilang God Empress of the Sun at siya ding bagong pinuno ng Hylia Imperium. Matapos makuha ni Slyrak ang kanyang kailangan ay dali-dali siyang pumasok sa Foulfell. Dahil dito ay pinalabas na ni Terrorblade ang tinipon niyang hukbo at siyang pinaatake niya kay Slyrak. Matapos naman ang ginawang pag-atake ni Celemony sa mga elves ay tanging si Drysai lang ang nagawang makaligtas. Habang nagpapahinga siya ay bigla niyang narinig ang boses ni Terrorblade. Nais nito na makipagsanib sa kanya para umano makapaghiganti sila sa mga nanloko sa kanila. Tumanggi siya sa alok nito pero dahil nasa likuran niya na ang mga alagad ni Celemony na humahabol sa kanya ay napilitan na lang siya na masaniban. Bilang mga miyembro pa din ng Dragon Knight ay nagpatuloy pa din sa pakikipaglaban sila Davian sa mga dragon na perwisyo sa mga tao. Pero hindi pa din mapakali si Davian dahil matapos ang paglisan ni Slyrak sa kanyang katawan ay ni minsan hindi na ito nagparamdam sa kanya. Dahil nagkakagulo pa din ang mga dragon ay wala silang magawa kundi asikasuhin ang mga ito. Dahil sa mga nabanggit ni Davian ay inanalisa ni Bram ang galaw ng mga dragon kaya kinaumagahan ay ipinakita niya kay Davian ang kanyang napansin. Makikita sa mapa na patungo ang mga ito sa Broken Peaks na siyang ipinagtataka niya. Napagtanto kagad ni Davian kung bakit ito nangyayari dahil alam niya kung ano ang mayroon sa Broken Peaks. Makalipas ang ilang araw ay bumalik sa palasyo sila Luna para ipaalam kay Mirana ang resulta ng kanilang paglalakbay. Pagkadating umano nila sa unang teritoryo ay naabutan nila ang kanilang mga kawal na pag-alagala na lang at hindi nataglay ang kapangyarihan ni Celemony. Parang nawala na sila ng pag-asa kaya tinipon niya ang mga ito at dinala dito dahil ito naman ang hiling ni Mirana. Kaya ngayon ay nakikiusap siya kay Mirana na bigyan ng mga ito o sila ng layunin. Makikipaglaban sila para kay Mirana para ayusin ang mundo na naaayon sa pananaw ni Mirana. Dahil dito ay nagpasya si Mirana na opisyal nang isali sila Luna sa hukbo ng Imperium. Kasama ang mga kawal na nailigtas ni Luna ay binasbasan sila ng Solar Throne ni Mirana. Pagsapit ng hapon ay bumalik muli sila Davian sa Hylia Imperium. Ipinaalam niya kay Mirana na patay na si Slyrak at nabigo ito na talunin si Terrorblade. Kasalukuyan namang sinasalakay ng mga dragon na pinamumunuan ni Terrorblade ang tore ng Invoker. Gamit ang katawan ni Drysai ay nais niyang maghiganti at makuha na ang mga kaluluwa ng mga Eldworm Dragon. Sinubukan pa niya na pakiusapan ng Invoker kapalit ng buhay ni Philomena. Ngunit tumanggi pa din ang Invoker dahil alam niya na hindi matutuwa ang kanyang anak na mamuhay sa mundo na pinapamunuan ni Terrorblade. Dito na nagsimula ang kanilang labanan pero kahit pinagtutulong-tulungan ng Invoker ay hirap pa din sila Terrorblade.
Hanggang sa magkaroon ng pagkakataon ng Invoker na makagamit ng kapangyarihan ng dragon dahilan para maubos niya ang mga dragon kasama na ang katawan ni Drysai. Gayunpaman ay alam niya na hindi niya na makakaya pa na mapigilan si Terrorblade sakali mang muli itong umatake. Kaya habang pinag-uusapan nila Davian ang mga kaluluwa ng mga Eldorm Dragon na hawak ng Invoker ay bigla itong nagpakita dito para alokin si Mirana na makipag-alyansa. Kailangan umano niya ng Diyos na mamumuno para sa pagsalakay sa Foulfell at talunin si Terrorblade. Tutol sila Davian sa alok ng Invoker dahil dati na itong nakipagtulungan kay Terrorblade at baka ulitin na naman nito ang pagtratraidor sa kanila. Ngunit nagulat na lang sila nang pumayag si Mirana sa alok pero sa ngayon ay may kailangan lang siyang ayusin. Dahil dito ay umalis muna ang Invoker at babalik na lang siya kinabukasan ng umaga. Dahil sa napagkasundoan nila Fimren at ng Invoker ay minabuti ni Fimren na makipagkita kay Selemene. Balak niya sana na makipagtulungan dito na pagbuklurin muli ang mga tao at mga elves. Pero hindi siya pinakinggan ni Selemene at ang nais lang nito ay banggitin niya na mahal niya ito. Nagulat na lang ito na hindi siya naapektuhan kaya dito na nito napagtanto na ang Invoker mismo ang nagpadala sa kanya. Umatake ito na madali lang niyang nasangga at katapos ay dito niya na hinigop ang kislap nito. Kaya ilang sandali lang ay nagpakita na siya sa ibang elves na nasa labas bilang isang diyosa na. Ipinangako niya sa mga ito na sa paglipas ng Dark Moon ay lilito naman ang panibagong buwan. Kinabukasan ng umaga habang nasa puntod ni Marcy si Mirana ay nilapitan siya ni Davian. Akala niya ay hindi sang-ayon si Davian sa naging desisyon niya na makipag-alyansa sa Invoker. Kaya nilinaw ni Davian na kahit ano pa man ang kanyang desisyon ay buo pa din ang suporta nito sa kanya. Makalipas ang ilang minuto ay muling bumalik ang Invoker. Hindi nito inaasahan na pati din pala sila Davian ay nagpasya na sasama sa kanila ni Mirana. Bago sila umalis ay minabuti ng Invoker na ilagay sa katawan ni Davian ang ibang kaluluwa ng dragon. Sa sobrang sakit na nadarama ni Davian ay nawalan siya ng malay. Pagkabangon niya ay naghanda na sila para sa kanilang pag-alis. Minabuti naman ni Kaden na hindi pa samahin si Bram dahil gusto niya na ito ang mamuno sa susunod na henerasyon ng mga Dragon Knights. Naintindihan naman kaagad ni Bram ang ibig sabihin ni Kaden kaya hindi na siya nagpumilit pa. Binalaan muna sila ng Invoker na ang Foulfell ang siyang kulungan ng mga demon hanggang masiraan sila ng bait sa kanilang mga kamalian. Kaya nang dinala na sila ni Mirana sa Foulfell ay nabalik muna ang kanilang kaisipan sa mga panahong nagkaroon sila ng pinagsisisihan. Tanging ang Invoker lang ang hindi apektado kaya sinamantala ni Terrorblade ang pagkakataon na umatake. Bagamat napipigilan ng Invoker ang mga atake ay alam ni Terrorblade na manghihina din ito kaagad. Ilang minuto lang ang makalipas ay nagawa nga nila Terrorblade na masira ang barrier ng Invoker. Ngunit hindi inaasahan ni Terrorblade na darating din pala si Fimren na kaagad siyang inatake. Gamit ang kapangyarihan ni Fimren ay nagising na din sa wakas sila Davian. Katapos ay dito na siya nakipaglaban kay Terrorblade pero nagawa lang nito na madakip siya. Nang ililigpit na siya ni Terrorblade ay mabilis namang kumilos si Mirana para iligtas siya. Dito na din ginamit ni Davian ang mga kaluluwa na inilagay sa kanyang katawan at nag-transform siya bilang si Thunder. Matapos niyang mag-transform ay kaagad niyang sinugod si Terrorblade. Naglaban silang dalawa at nilabanan naman nila Mirana ang mga alagad ni Terrorblade. Mag-isang hinarap ni Kaden ang mga dragon at nagtulong-tulong naman sila Mirana na kalabanin ng ibang kalaban. Ilang sandali lang ay nagpakita na si Drysai para makipaglaban kay Luna. Matapos matalo ni Kaden ang isang dragon ay bigla naman siyang inatake ng kanilang pinuno. Nang mapaluhod siya ay kaagad naman niya itong ginantihan. Hindi naman nagpadala si Luna sa kanyang mga nakaraan kaya di rin nagtagal ay matagumpay niya nang natalo si Drysai. Dahil sa bilis at lakas ni Davian ay napilitan na si Terrorblade na gamitin ang totoo niyang kapangyarihan. Dito na nahirapan si Davian pero hindi siya basta-basta nagpatalo na lang. Nang sinubukan niya muli na umatake ay sinamantala ni Terrorblade ang pagkakataon na ito para atakihin siya mula sa likod. Dahil dito ay hindi niya na napigilan si Terrorblade na kunin ang mga kaluluwa. Kahit sobrang nanghihina na siya ay pinilit niya pa ding makalapit kay Terrorblade. Sa isip-isip ni Terrorblade ay wala na siyang magagawa pa pero hindi nito akalain na may tinatago pala siyang alas. Dahil sa ginawa niyang atake ay tuluyan ng naglaho si Terrorblade at pati ang mga alagad nito. Kaagad na nilapitan ni Mirana si Davian ngunit di nagtagal ay binawian na din ito ng buhay. Habang nagluluksa si Mirana ay sinamantala naman ng Invoker ang pagkakataon para tuparin na ang matagal niya ng pinapangarap. Ito ay lumikha ng panibagong mundo na naaayon sa kanyang kagustuhan dahilan para makapiling niya muli si Philomena. Isang araw ay may natagpo ang kakaibang bato si Philomena. Namangha siya sa batong ito kaya dinala niya ito sa tore para mapag-aralan. Matapos niya itong gamitin sa kanyang mga test subject ay mas tumalino ang mga ito.
Ilang sandali lang ay parang nahihipnotismo na din siya ng bato kaya dali-dali niya itong nilagyan ng barrier. Sa isang nayo naman ay may bumagsak ding bulalakaw. Kagad itong nilapitan ng isang bata ngunit nagtataglay pala ito ng kakaibang kapangyarihan. Walang kamalay-malay sila Mirana na nasa panibagong mundo na sila kaya kahit ang mga nasawi na ay nakakapiling niya pa din. Kabilang dito ang kanyang ama o si Emperor Zal ngunit hindi na stable ang pag-iisip nito dahilan para si Mirana muna ang mamuno sa Imperium. Habang pinapakain niya ang kanyang ama ay biglang pumasok si Luna dahil mayroon umanong nangyaring insidente sa Hinterlands. Ayon sa lalaki na nagmula sa Hinterlands ay mayroon umanong mga halimaw sa kanilang nayon at kailangan itong mapuntahan para sunugin silang lahat. Maliban sa mga halimaw ay mayroon din ditong pulang bato na nagliliwanag na siyang naging dahilan bakit nag-iba ang kanilang pakiramdam. Dahil ayaw maniwala ni Luna ay kinitil ng lalaki ang kanyang sarili para maipakita sa kanila ang dugo nito. Minabuti ni Mirana na siya mismo ang magtungo sa Hinterlands para makita kung ano talaga ang nangyayari dito. Pagkadating nila ng Hinterlands ay naabutan sila ni Lina na kagagaling lang sa isang misyon. Nais sana ni Mirana na patingnan kay Lina ang nayon mula sa taas ngunit sobrang kapal ng hamog dito. Dahil dito ay napilitan silang magpatuloy sa kabila ng pagkabahala na hindi nila alam kung anong klaseng kalaban ang sasalubong sa kanila. Ilang sandali lang ay dito nila nakita ang mga tao na para ng mga zombie. Matapos magpailaw ni Mirana ay dito na sila sinugod ng mga ito. Sinubukan pa nilang makipaglaban hanggang sa inutusan na ni Mirana si Lina na sunugin na lang ang mga ito. Pagkalapit ni Mirana sa pulang bato ay parang nahihipnotismo na din siya pero buti na lang ay hinawakan siya ni Lina. Minabuti nila na dalhin pabalik sa Imperium ang bato para mapag-aralan at hindi na makapambiktima pa ng iba. Kagad namang binisita ni Mirana ang kanyang ama na halatang masaya. Ipinalam niya dito ang kanilang nakita sa Hinterlands kaya naalala tuloy nito ang isang panaginip kung saan nakakita umano siya ng malaking pulang bato sa loob ng isang kuweba. Dahil parang nababahala ito ay sinabihan nito ni Mirana na isa lang namang iyong panaginip. Dito na din nila napag-usapan ang inihaing propsiya ng Oracle para umano sa kanya nung siya ay ipinanganak. Gusto ng kanyang ama na puntahan niya ang Oracle at dalhin dito ang bato para matuklasan niya ang mga kasagutan. Ayaw sana ni Mirana na iwan muli ang kanyang ama pero pinilit siya nito kaya napilitan siya na sundin ito. Pagkadating nila sa templo ay kaagad na sinalubong si Mirana ng Oracle. Nang mag-umpisa na silang mag-usap ay may mga nabanggit ang Oracle na hindi maintindihan ni Mirana. Nabanggit din ito na kung makuha man umano ni Mirana ang mga kasagutan na hinahanap niya ay baka hilingin lang niya na sana ay hindi niya na lang ito nalaman. Dito na din niya nalaman na ang tawag pala sa dinala nilang bato ay Darstone. Nang tinitigan niya na ito ay dito niya na naalala ang iilang mga pangyayari sa orihinal niyang buhay. Dahil dito ay nalaman niya na ang Invoker ang may kagagawan kung nasaan man sila ngayon pero ayon sa Oracle ay kagagawan ito ng Pillars of Creation. Babanggitin na din sana nito ang propsiya para kay Mirana ngunit hindi na ito kailangan pa ni Mirana dahil alam niya na ang mga mangyayari. Kaya tinanong na lang ng Oracle kung kapalaran ba ito o tadhana muna pero hindi na ito sinagot ni Mirana at umalis na siya dito. Pagkalabas niya ay kaagad niyang niyakap si Marcy dahilan para magtaka si Marcy. Katapos ay sinabihan niya sila Lina na alagaan muna ang kanyang ama dahil hindi pa siya makakabalik sa ngayon sa Imperium. Gusto sana ni Luna na sumama sa kanya pero mas gusto niya na manatili ito sa Imperium para tulungan si Lina na protektahan ang kanyang ama. Dahil hindi pa siya maintindihan nila Luna ay sinabi niya lang na may aayusin lang siya at katapos ay umalis na sila ni Marcy. Kinausap ni Philomena ang Althing para balaan ang mga ito sa unti-unting pagkawasik ng kanilang buwan. Ito ang rason bakit unti-unting nagsisibagsakan ng mga bato mula sa kalawakan. Gusto niya sana na makausap ang kanilang Diyosa ngunit biglang dumating dito ang Invoker at humingi ng tawad sa mga sinabi niya. Sinigurado ng kanyang ama na siya na umano ang bahala sa mga nagbabagsakang mga bato. Pagka-uwi nila ay sinubukan pa ni Philomena na ipaliwanag sa kanyang ama ang kanyang natuklasan pero minabuti lang ng kanyang ama na manatiling misteryo ang bagay na ito. Ayaw nito na mapahamak siya at ito na umano ang bahala sa mga problema. Kahit sumang-ayon siya sa pakiusap ng kanyang ama ay hindi pa din siya titigil. Nagtungo sila Mirana sa kinaroroonan nila Davian para humingi ng tulong dito na makausap si Slyrak. Magkakilala na sila sa mga oras na ito dahil nagkita na sila dati pa. Nang malaman ni Davian na si Slyrak ang hinahanap niya ay tumanggi ito na tulungan siya dahil sobrang mapanganib si Slyrak. Pagkalabas nila ay napansin nila ang mga bulalakaw na nagsisibagsakan. Habang sinasamba si Mine o Fimren ng kanyang mga tagasunod ay nagulat siya nang magbago ang hitsura ng mga ito. Sa una ay hindi niya muna nakilala ang mga ito hanggang sa maalala niya na sila Daifade. Dahil dito ay kaagad niyang pinalabas ang kanyang mga tagasunod. Kaya habang kinukumbinsi ni Philomena ang kanilang pinuno na makausap ang kanilang Diyosa ay nagtaka sila sa paglabas ng mga sumasamba kahit hindi pa sila tapos.
Nang malaman nila ang sitwasyon ng kanilang Diyosa ay kaagad na inatasan si Philomena na puntahan ito. Pagkapasok ni Philomena ay naabutan pa niya ito na tinatawag ang pangalan nila Daiphade. Sinabihan niya ito na tutulungan niya ito ngunit ang tingin nito sa kanya ay si Terrorblade. Kaagad siyang lumuhad at sinabing mahal niya ito kaya nagising ito bigla at katapos ay dito na nawalan ng malay. Nang magkamalay ito ay napag-usapan nila sila Daiphade at ang iba ngunit hindi sila makilala ng Diyosa o ni Fimren. Naisip ni Philomena na baka siguro may kaugnayan ng pagkasira ng buwan at ng mga imahe na nakikita ng kanilang Diyosa. Gusto niya sana na tulungan ito ngunit tumanggi ito at pinaalis lang siya. Dahil sa unti-unting pagkasira ng buwan ay muling naalala ng Invoker ang natuklasan na bulaklak ni Philomena na siyang tanging sumusunod sa buwan. Naisip niya na magtungo na dito para ayusin ang problema dito. Pagkadating niya dito ay kaagad siyang kinausap ng ikinulong niya dito na nagngangalang Zet. Pagkabalik ni Philomena sa tore ay nagpasya siya na kausapin na ang kanyang ama kaya nalaman niya kung ano ang ginagawa nito. Dahil dito ay nalaman din niya na nasa loob ito ng buwan. Nagpasya ang Invoker na kunin ang natitirang enerhiya ni Zet para mas mapakinabangan niya pa ito. Ngunit hindi basta-basta nagpatalo si Zet at nakipaglaban ito sa Invoker. Nakikita ni Philomena na nahihirapan na ang kanyang ama kaya kaagad din siyang nagtungo sa kinaroroonan nito. Matapos niyang sanggain ang atake ni Zet ay dali-dali silang umalis dito. Sinabihan niya ang kanyang ama na maghahanap siya ng mga kasagutan sa mga misteryo na natuklasan niya at katapos ay pinatulog niya muna ito. Habang nasa kalagitnaan naman ng hapunan si Davian ay inistorbo siya ni Mirana. Muli siyang inalok nito na sumama papunta kay Slyrak pero kaagad siyang tumanggi. Kinonsensya siya ni Mirana kaya napilitan na lang siya na sumama. Bago sila umalis ay inatasan niya si Bram na mauna nang bumalik sa Dragonhold at sabihan ng ibang Dragon Knight tungkol sa Elberm Dragon na nahanap nila. Makalipas ang ilang araw na paglalakbay at habang nagpapalipas sila ng gabi sa isang kagubatan ay bigla na lang silang inatake ng isang halimaw. Sa sobrang lakas nito ay mabilis silang nalagasan ng mga kasamahan. Nilabanan nito ni Davian at ilang sandali lang ay nagsimula na ding kumilos si Mirana. Sinubukan pa nito na atakihin si Mirana pero bago pa ito mangyari ay nagawa na itong mailigpit ni Mirana. Isa pala itong Hellbear na ayon kay Mirana ay nagkakalat lang kung saan siya nagmula. Dahil naman sa sobrang takot ay dali-daling umalis ang iba nilang kasama. Bigla silang may narinig na sumisigaw kaya mabilis silang kumilos para puntahan ito. Ngunit pagkadating nila dito ay isang nakakatakot na puno ang kanilang nakita. Pagkaatake nito sa kanila ay nagawa nito na mahuli si Marcy. Sinubukan ni Davian na iligtas si Marcy ngunit pati siya ay nahawakan din. Nang makita ni Mirana ang kalagayan nila Marcy at Davian ay naalala niya ang pagkasawi ng mga ito kaya dito niya na ginamit ang napakalakas niyang kapangyarihan. Sa sobrang lakas nito ay nailigpit niya kagad ang halimaw at napahanga niya si Davian. Pero sa pagkakataon na ito ay hindi napapayag si Davian na hindi malaman ng mga hindi pa sinasabi sa kanya ni Mirana. Kaya napilitan na si Mirana na ipaalam kay Davian ang lahat na nalalaman niya sa buhay nito. Matapos marinig ni Davian ang lahat na sinabi ni Mirana ay nagpasya siya na hindi na ipagpatuloy ang pagsama kina Mirana. Gayunpaman ay nagpatuloy pa din sa paglalakbay sila Mirana patungo sa kinaroroonan ni Slyrak. Pagkadating nila dito ay mag-isang pumasok si Mirana sa kuweba pero nauna na pala dito si Kaden. Dahil alam niya na ang plano nito na iligpit si Slyrak kaya nilinaw niya kagad na hindi niya ito hahayaan na gawin lang ang nais nito. Pero wala pa ding balak si Kaden na sundin si Mirana kaya dito na sila naglaban. Habang nakabantay sa labas si Marcy ay nakita niya si Davian na papalapit sa kanya. Gusto sana nito na pigilan si Mirana na gisingin si Slyrak ngunit hindi siya hinayaan lang ni Marcy. Sinubukan niyang makiusap na hayaan siya na makausap si Mirana at buti na lang ay kaagad na pumayag si Marcy. Nagsama silang dalawa para puntahan si Mirana ngunit ilang sandali lang ay dito na may ginawa si Davian para maiwan niya si Marcy. Habang wala pang malay ang Invoker ay nagpasya si Philomena na basahin ang isip nito. Ngunit nang ginagawa niya na ito ay bigla naman siyang pinigilan ng kanyang ama. Nagtungo siya sa Night Silver Woods para kausapin ang Althing. Dito niya na nalaman na sinisisi na ng mga ito ang Hylia Imperium na siyang may kagagawan bakit hindi pa din stable ang kalagayan ng kanilang Diyosa. Kaya nais ng mga ito na salakayin ng Hylia Imperium ngunit hindi siya sang-ayon sa ginagawa ng mga ito at kaagad siyang umalis para kausapin muli ang kanilang Diyosa. Pagkapasok niya sa dimensyon ng kanilang Diyosa ay hinikayat niya ito na itigil ang pagsalakay sa Hylia Imperium dahil naniniwala siya na wala itong kasalanan. Sinabi niya na nasa loob ng isipan ng kanyang ama ang mga kasagutan bakit nagkakaganito ang kanilang Diyosa pero hindi niya mapasok ang isipan nito. Gayunpaman ay kaya niya naman pasukin ang isipan ng kanilang Diyosa at ito sana ang gusto niyang gawin para malinawagan na sila. Habang patuloy sa pagpapalitan ng atake sila Mirana at Kaden ay nagawa ni Mirana na makalapit kay Slyrak.
Dito niya na sinamantala ang pagkakataon para gisingin na si Slyrak. Kaya sinamantala na din ni Kaidan ang pagkakataon na ito na atakihin si Slyrak. Naglaban silang dalawa hanggang sa magkaroon ng pagkakataon si Kaidan na mapuruhan si Slyrak. Sa sobrang lakas ng kanyang atake ay kaagad na bumagsak si Slyrak. Ililigpit niya na sana ito ngunit dali-dali naman siyang pinigilan ni Mirana. Nadaganan siya ng mga gumuhong bato kaya humingi na lang ng tawad si Mirana. Nagawa ni Philomena na mapapayag ang kanilang Diyosa at sinimulan nila ito kaagad. Pagkapasok niya sa isipan nito ay napansin niya kaagad ang 2 buwan kung saan sira na ang isa sa mga ito. Nagkataon din na napunta siya sa oras kung kailan sila Fimren nagtungo sa Broken Peaks para dalhin ang mga lotes sa Invoker. Katulad sa nangyari kay Fimren ay nakausap din niya ang kanyang ama. Sinubukan niya na makiusap dito kung pwede niyang makausap si Philomena ngunit bigla siyang dinala sa silid ni Philomena. Ilang sandali lang ay biglang dumating dito si Selomani na galit sa kanya dahil sa pagnanakaw niya ng mga lotes. Pagkaatake nito ay bigla naman siyang napunta sa Foulfell kung saan nilalabanan nila si Terrorblade. Pero sa pagkakataon na ito ay nakilala siya ni Terrorblade bilang si Philomena. Dito niya na napagtanto na nasa ibang mundo siya at sa mundong ito ay patay na siya. Balak din sana siyang kontrolin ni Terrorblade ngunit naalala niya ang paalala ng kanyang Diyosa na tumingin lang siya sa buwan at gagabayan siya nito pauwi. Matapos niyang sundin ang mga sinabi ng kanilang Diyosa ay matagumpay na siyang nakabalik. Dahil naaalala na ng Diyosa na siya si Fimren ay minabuti nila na puntahan na ang Invoker. Pagkadating ni Davian sa kinaroroonan ni Kaidan ay mabilis niya itong tinulungan. Pero alam ni Kaidan na hindi na din siya magtatagal pa kaya inatasan niya si Davian na magtungo sa Dragonhold para sabihan ng ibang Dragon Knight. Ipinaubaya na din niya ang kanyang espada kay Davian at katapos ay dito na ito nasawi. Nang magkausap na sila Mirana at Slyrak ay sinabi ni Mirana ang lahat ng kanyang mga naaalala sa kabilang daigdig. Humingi siya ng gabay dito kung ano ang mga dapat niyang gawin pero sinabihan lang siya nito na wala siyang dapat gawin o dapat baguhin. Ilang sandali lang ay dumating na din dito si Davian na galit na kay Mirana. Sinugod niya si Mirana ngunit bigla namang dumating din dito si Marcy para pigilan siya. Pero kaagad ding sinabihan ni Mirana si Marcy na pakawalan si Davian at katapos ay dito na dinilinaw ni Mirana na si Davian ang mas kailangan niya. Binanggit din niya ang kinahinatnan ni Davian sa nasirang mundo at hindi niya hahayaan na dito lang magwakas ang lahat. Umalis din sila kaagad dito pero hindi nila pinasunod si Davian. Pagkadating nila Philomena sa tore ay pinalabas muna siya ni Fimren. Ginising ni Fimren ang Invoker at ipinaalam niya dito na naaalala niya na ang lahat na ginawa nito sa kanila. Kinumbinsi niya ito na sabihin na din kay Philomena ang lahat at katapos ay umalis na siya. Nang makalayo-layo sila Mirana ay nakita sila ni Luna na matagal na silang hinahanap. Nalaman ni Mirana na nagsisimula na umanong umatake ang mga kalaban at kailangan siya ngayon ng kanyang ama. Ito ay dahil ginawang hari ng Senado ang kanyang uncle at si T. Homer naman ang itinalaga nitong Viceroy. Ang isa pang problema ay malala na ang sakit ng kanyang ama at kasalukuyan na ding umatake ang Coriel Tovi. Habang nakikipagbakbakan sa mga ito ang mga kawal ng Hylia Imperium ay nagsimula na ding sumali si Lina. Dahil dito ay minabuti ng mga kalaban na umatras muna. Pero alam nila Lina at Asar na pagsapit ng gabi ay muli na namang aatake ang mga ito at paulit-ulit lang nila itong ginagawa. Ilang sandali lang ay may iniabot sa kanilang sulat at galing pala ito kay Drysai. Gusto nito na makipagpulong kay Lina pero minabuti ni Lina na pag-isipan muna ito. Pagkadating ni Mirana sa palasyo ay nagtungo siya sa silid ng kanyang ama. Sa una ay inakala muli nito na siya ang asawa nito kaya nilinaw niya na siya si Mirana. Dahil dito ay naalala na ng kanyang ama na patay na ang kanyang ina at maglilimang taon na ito kinabukasan. Sinabi ni Mirana sa kanyang ama ang lahat na natuklasan niya habang siya ay naglalakbay. Kahit parang hindi kapani-paniwala ang kanyang mga sinasabi ay naiintindihan pala siya ng kanyang ama. Habang pinagmamasdan ni Philomena ang buwan ay nilapitan siya ng kanyang ama. Sinabi niya ang lahat ng kanyang saloobin at hindi niya matanggap ang ginawa nito para lang mabuhay siya muli. Akala niya ito ang kauna-unahang pagkakataon na may binuo muli na bagong mundo ngunit hindi pala. Nilinaw ng kanyang ama na ang kasalukuyang mundo na kinaroroonan nila ay pang 12,403 na. Isinagawa umano ang napakaraming eksperimento na ito para matutunan paano lumikha ng stable na kalawakan. Pero nakikita ni Philomena na mawawala ng saysay ang ginawa ng kanyang ama dahil sasabog pa din ang mundo. Kampante naman ng kanyang ama na kahit pa ito mangyari ay makakaligtas pa din ang kanyang tore at parehas silang dalawa na makakaligtas. Gayunpaman ay hindi pa din ito ang gustong mangyari ni Philomena. Pagkadating ni Davian sa Hofstadt ay andito na din sila Bram kasama ang iba pang mga Dragon Knight. Ilang sandali lang ay bigla na lang silang binulabog ng malakas na pagyanig. Kaagad na lumabas sila Davian at ito pala ay mga bulalakaw na nagsisibagsakan mula sa nasirang buwan.
Habang tinutulungan nila ang mga nadaganan sa tavern ay napansin ni Davian ang kakaiba sa isa sa mga ito na kaagad siyang inatake. Nagawa niya itong mailigpit ngunit pati din pala ang mga kasamahan nilang Dragon Knight ay gano'n na din pala ang nangyari. Sinubukan nila na labanan ng mga ito hanggang sa mabagsakan sila muli ng bulalakaw. Parehas silang nakaligtas ngunit bigla namang may umatake kay Davian. Nang magkamalay si Davian ay nasa ibang dimensyon na siya at nakita niya dito si Slyrak. Inakala niya kaagad na nasa loob lang siya ng panaginip kaya nilinaw ni Slyrak na hindi ito panaginip lang. Dito na sinabi ni Slyrak ang Ember Soul na itinago nila sa kanyang katawan para lokohin si Terror Blade. Siya na din umano ang naghatid sa kanila sa mata o kay Mirana. Dito na naramdaman ni Davian kung ano ang katotohanan kaya plano niya ngayon ay makita muli si Mirana. Kasalukuyan namang sinusubukan ni Bram na kalabanin ng mga kalaban. Nang mapupuruan na sana siya ng isa sa mga ito ay biglang bumangon si Davian para iligtas siya. Pinagtulong-tulungan nilang dalawa ang mga kalaban hanggang sa maubos nila ang mga ito. Makalipas ang ilang minuto at nang makapagpahinga na sila ay nagsimula na silang lumakad para puntahan si Mirana. Habang binabantayan ni Mirana ang kanyang ama ay biglang pumasok si Luna dahil sa utos umano ni Shabara na ikulong din umano muna siya kasama ng kanyang ama. Pero nanindigan si Mirana na walang karapatan ng kanyang uncle na gawin ito sa kanya. Dahil nasa kanya pa din ang buong katapatan ni Luna ay inutusan niya ito na tipunan ng kanilang mga kawal. Nagtungo sila sa trono para pababain sa pwesto ang kanyang uncle. Susubukan pa sana ni Legates na atakihin si Mirana ngunit nakita ito ni Luna. Nang papalabas na sila ay hinarangan sila ng mga kawal ni Legates. Ngunit pagkadating dito ni Lina ay nagulat na lang si Legates na lumuhod din ang kanyang mga kawal kay Mirana. Ilang sandali lang ay biglang nanghina si Mirana at naalala niya ang kanyang ina. Kagad siyang nagtungo sa silid ng kanyang ama at naabutan niya ito na nakahandusay na. Ipinaalam nito sa kanya na nagpakita umano ang kanyang ina at umaawit ito para sa kanilang dalawa. Makalipas lang din ng ilang segundo ay binawian na ito ng buhay. Matapos makapag-isip-isip si Philomena ay nagpasya na siya na subukan ng Archronicus. Habang pinapakiramdaman niya ito ay biglang nagpakita ang kanyang ama. Ngunit hindi umano ito nandito para pigilan siya kundi para turuan siya. Dito niya na dinaramdaman ng mga kaluluwa ng mga Eldorm Dragons. Ilang sandali lang ay pinaisip na siya sa mundo na gusto niyang likhain. Pero bago niya ito gawin ay kailangan niya munang isakripisyo ang kinaroroonan nilang mundo. Dahil hindi niya ito kayang gawin ay kaagad niyang inihinto ang kanyang ginagawa. Habang nasa kagubatan sila Davian ay nakita niya pala si Philomena dahilan para matulala siya. Hindi niya muna ito inintindi masyado at nagpatuloy lang sila sa paglalakad. Sa pagkasawi ng ama ni Mirana ay siya na ang hinirang na bagong pinuno at kinilalang Empress of the Sun. Matapos ang seremonya ay kaagad siyang nagpatawag ng pagpupulong para pag-usapan ang nangyayaring kaguluhan at ang nangyari sa Hofstadt. Para hindi din mangyari sa kanila ang nangyari sa Hofstadt ay minabuti ni Mirana na makipag-alyansa sa mga elves. Makalipas ang ilang araw na paglalakbay nila Davian ay nakarating na din sila sa wakas sa Hylia Imperium. Ngunit ang problema nila ay ayaw silang pahintulutan ng advisor ni Mirana dahil sa mababaw nilang dahilan. Buti na lang ay dumating dito si Marcy dahilan para mas mamroblema pa si Davian. Para mas mapadali ang kanyang pagpapaliwanag ay ipinakita niya na ang tunay niyang pagkatao. Dahil dito ay napapayag niya si Marcy at nagawa niya ng makaharap si Mirana. Napag-usapan nila ang mga naalala din ni Davian sa kabilang mundo. Dahil nagkakaintindihan na sila ay dito na sinamantala ni Davian ang pagkakataon na sabihin kay Mirana ang nalalapit na pagkawasik ng mundo. Pero may naiisip siyang isa pang solusyon para mapigilan ito at ito ay makipagtulungan sila sa Invoker. Pinag-isipan muna itong mabuti ni Mirana hanggang sa makapagdesisyon na siya na sundin ang mungkahi ni Davian. Kinabukasan din mismo ay kaagad silang nagtungo sa tore ng Invoker gamit ang kapangyarihan ni Mirana. Sinalubong sila dito ni Philomena kaya nakilala ito ni Davian na siyang nakita niya sa kanyang isipan. Dahil ang Invoker ang kanilang hinahanap ay nilinaw ni Philomena na hindi na sila matutulungan pa ng kanyang ama pero pwede pa silang magtulungan. Muli namang nagtungo ang Invoker sa buwan para tapusin na ang lahat. Naglaban silang dalawa ni Zed pero sa pagkakataon na ito ay nagtagumpay na siya. Ipinakita ni Philomena kina Mirana ang makinarya na gagamitin nila para ayusin ang buwan. Ngunit biglang nagpakita ang Invoker para sabihan sila na tiyak na ang pagkawasik ng buwan at wala nang makakapigil pa dito. Balak sana ni Mirana na labanan ng Invoker ngunit dinala lang siya nito sa kalawakan kung saan hindi niya tanaw ang araw na siyang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Nag-iwan ng Invoker ng mga makakalaban nila Davian kaya naisip tuloy ni Philomena na panggulo lang ang mga ito at ibig sabihin lang nito ay may natitira pa silang oras. Nagpasya sila Davian na harapin ang mga halimaw para magawa ni Philomena ang mga dapat niyang gawin.
Kahit din pala si Fimren ay kasalukuyang na ding gumagawa ng paraan para mapigilan ang tuluyang pagkawasik ng buwan. Nagtulungan silang dalawa ni Philomena ngunit di rin nagtagal ay tuluyan ng nawasak ang buwan. Dahil dito ay sabay-sabay na nagsibagsakan ang mga parte nito. Sinubukan ni Lina na pigilan ang mga ito dahil alam niya na dito siya magaling. Ngunit hindi niya ito kinaya dahilan para pati siya ay masawi din. Bago pa man tuluyang mapalibutan si Mirana ng yelo ay kumilos na si Fimren para makuha siya. Nagkaroon sila ng pag-uusap hanggang sa mapagtanto ni Mirana na si Fimren pala ang diyosa na katabi niya. Habang pinagmamasdan nila Davian ang mga nangyayari sa labas ay bigla niyang naramdaman ang pagkasawi ng ibang Eldworm Dragons. Naisip nila na gamitin ang Pillars of Creation at ang Force kaya naramdaman ito ng Invoker. Dahil dito ay mabilis itong bumalik para pigilan sila sa kanilang pinaplano. Sinugod ito ni Luna pero dinala sila ni Philomena sa loob ng tore para hindi sila mapahamak. Buti na lang ay natatandaan pa ni Davian ang pasikot-sikot sa tore at kung saan ang daan palabas. Nagpa siya ang Invoker na sirain na ang libro dahil kung wala ito ay hindi na magagawa ni Philomena na magamit ang Forge. Matagumpay na nakalabas ng tore sila Davian kaya bago pa tuluyang masira ng Invoker ang libro ay lumapit sa kanila si Davian at nag-transform bilang Hybrian. Dinala nito ang Invoker sa kalawakan at dito silang dalawa naglaban. Naisip kagad ni Philomena na magpapatayan ng mga ito pero alam ni Bram na hindi ito ang plano ni Davian dahil siguradong binibigyan lang ni Davian si Philomena ng oras. Biglang dumating dito si Mirana na naniniwala pa ding hindi pa huli ang lahat. Katapos ay nagpakita din si Fimren para payuhan si Philomena kung ano ang dapat itong gawin para talunin ang kanyang ama. Nagawa ng Invoker na mapigilan si Davian ngunit hindi niya inaasahan na darating sila Fimren para tulungan si Davian. Matapos nila itong madala sa baba ay nagpakita na din si Philomena sa kanyang ama. Dito na ipinakita ni Philomena ang kanyang kamay na katulad na nangyari sa kanya sa kabilang mundo at siyang ikinasawi niya. Matapos ang ilang minuto ng kanilang pag-uusap ay nakumbinsi na din ni Philomena ang kanyang ama na sundin ang kanyang gusto. Pagkabalik nila sa baba ay dito na sinabi ni Philomena ang naiisip niyang plano. Para maibalik ang nakaraang mundo ay gagamitin nila ang kapangyarihan ni Mirana. Ito ay dahil si Mirana ang mata, ang araw sa kalangitan at ang hindi nagbabago sa sanlibutan. Dito na biglang naalala ni Mirana ang sinabi ni Kashura na ang araw lang ang hindi nagbabago sa lahat o ang worldworm. Dahil dito ay napagtanto na ni Mirana kung ano ang pinaplano ni Philomena at ito ay ibalik sila sa realidad o sa dating mundo. Kahit alam niya ang ibig sabihin sakaling gawin nila ito ay pumayag pa din siya para sa kaligtasan ng lahat. Gamit ang natitirang kaluluwa ng huling dragon o si Davian ay isinagawa na nila ito. Sa sobrang sakit na nararamdaman ni Mirana ay wala na siyang nagawa kundi umiyak na lang. Ilang sandali lang ay nagawa nga niyang maibalik sa dati ang lahat dahilan para mabigo ang Invoker. Pagkababa ng Invoker ay gusto sana itong iligpit ni Luna pero naisip niya na mas nararapat dito ay mabulok sa impyerno. Hindi na sila nagtagal pa dito at bumalik na sila sa kanilang mundo. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Dota Dragon's Blood. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina